Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1041 hanggang 1050. Ang pinakamabaliw na araw kailanman. Masyadong mainit ang eksena. Well, hindi, napakaganda nito. Takot na takot si Yang. Ang pangunahing dahilan ay alam niya na sa oras na ito, lahat sila ay dinadaya ng maldita na yin yang snake. Sa isang kisap mata, ang maliit na ahas ay naging hitsura na nakita ni Yang Yiu noon, nagsasalita sa paraang lalaki-babae. Napaso kasi Yang Yiu matapos itong marinig. All-inclusive si Yin Yang. Ang iniisip pa lang ay nagkakasakit na siya. Sa oras na ito, pinaikot ng yin yang snake ang katawan nito at tumalon pababa mula sa malaking bato. Dinilaan nito ang dila, at ang pares ng berdeng mata nito ay kumikinang sa liwanag. Humajijek ito at sinabing, "Little sweet sister, mamahalin kita ng husto." Tumayo ang buhok ni Yang Yiu. Sa mga oras na ito, nanghihina ang buong katawan niya, at higit sa lahat, magulo ang ulo niya. Nang tumingin siya sa yin yang snake, nakita niya ang dalawang anino. Siya. Talagang gustong talunin ang pervert na ito sa isang pulp gamit ang isang palad. Ngunit, ang sitwasyon ay hindi maganda. Nang i-circulate ko ang totoong enerhiya ko para pasiglahin ito, wala man lang akong nakitang lason sa katawan ko. Haha, huwag ka nang mag-abala, kuya. Ako ay isang hermaphrodite na ahas, at ako ay isang taong mapagnanasa. Ang aking pinakamakapangyarihang bagay ay hindi ang kamandag ng ahas, ngunit ang espesyal na talento ng hermaphrodite na maaaring maglihim ng hindi nakikita at walang lasa na lason na gas sa pakikipagtalik, na tumagos sa kaluluwa. Ito ay magpapasaya sa iyo mula sa pagtagos sa kaluluwa. Halika, kung gusto mong mahalin kita, alagaan mo ang tatlong dilag mamaya, ga. Habang nagsasalita ang yin yang snake, si Yang Yiu ay itinapon sa isang malaking patag na bato, at pagkatapos ay dahan-daang inilagay ng yin yang snake ang isang puti at payat na kamay sa mukha ni Yang Yiu, at isang kakaibang mukha ang nagtaas din ng bibig at nagunat. Sa sandaling ito, simple lang si Yang Yiu. Gustong mamatay. Napasok siya nang maisip niyang ma-violate siya ng isang halimaw na hindi yin o yang. Ngunit ang mapang-akit na lason ng yin yang snake ay talagang napakalakas, at wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman kapag ang kanyang buong katawan ay mahina. Matanda, kung wala kang gagawin, kapuputin kita sa loob ng 10,000 taon. Hindi nakatiis si Yang Yiu. Ang kanyang kainosentehan ay nasira ng isang hermaphrodite monster, at agad niyang inipon ang kanyang lakas at sumigaw. Sa oras na ito, maaari lamang tayong umasa na kikilos si Master Yun Changxi. Nang marinig ni Yin Yang Snake ang tawag ni Yang Yiu, siya ay nagulat at tumingin sa pasukan ng kuweba ng reflexively. Ngunit wala siyang nahanap. Pagkatapos ay natauhan siya, nakahinga ng maluwag, at nakangiting sinabi kay Yang Yiu, nakakabaliw talaga ang kapatid. Kahit sa oras na ito, master pa rin ang tawag niya. Tumawag ka ng isa para makita ng kapatid mo, ha. Maliit na demonyong ahas lang. Ikaw, mabahong bata, wala ka bang magagawa? Dito. Sandali, isang matandang sumpa ang nagmula sa katawan ni Yang Yiu. Nagbago ang mukha ni Yin Yang Snake sa oras na ito, at agad siyang sumama. Tumalikod siya at gustong tumakas. Gayunpaman, nang gumalaw siya, nakita niyang matigas ang kanyang katawan, parang pako na ipinako sa lupa, at may mga ugat ang kanyang mga paa. Ikaw, anong meron? Si Yin Yang Snake ay natakot, at wala siyang magawa maliban sa kanyang bibig. Alam ni Yang Yiu na kumilos ang matanda, at nakahinga siya ng maluwag. Sabi ko, matanda, alisin mo sa akin ang lason nitong mabahong bug. Labis na nanlumo si Yang Yiu. Napakalambot pa rin ang kanyang katawan at nalilito rin ang kanyang kamalayan, ngunit bakas lamang ng kailanawan ang kanyang napanatili sa kanyang isipan. Hindi poison na nakakasama sa katawan. Ito ay isang katulad na lason ng Heihuan. Ito ay tumagos ng malalim sa kaluluwa. May nakahanda ng antidote para ma-detoxify ito. Bakit sayangin ang kapangyarihan ng kaluluwa ng master? Mabaho kang bata, hindi mo alam kung ano ang estado ng kaluluwa ng amo. Solusyonan mo ito sa iyong sarili. Pagkasabi niya nun, sabi niya, bakit nakatayo ka pa dyan? Bakit hindi ka bumangon at lutisin ang maliit na demonyong ahas na ito? Naghihintay ka bang sayangin ang kapangyarihan ng kaluluwa ng master? Oo nga pala, may natitira pang demon pill sa katawan ng ahas na ito. Kahit na ito ay isang maliit na ahas na may mababang paglilinang, ito rin ay isang bihirang double-cross na ahas. Ang demon pill ay ginagamit upang pinuhin ang Heihuan pill. Hehe, ito ay magiging isang kayamanan na may walang katapusang paggamit. Kahit na lason ang mga Diyos, bababa sila para makita ang inahing baboy, haha. Tumawa ng masama si Yun Changxi sa huli. Matapos ang boses ng matanda, biglang naramdaman ni Yang Yiu ang isang puwersa na nagmumula sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay puno ng lakas.
Anong pinagsasabi mo, matanda? Tulungan kaming mag-detoxify ng mabilis. Narinig ni Yang Yian na ang kanyang amo ay hindi magsasalita ng walang kaparirikan. Hindi niya kayang talunin ang master ng marahas. Kung kaya niya, gustong suntukin ni Yang Yian ang matanda. Gayunpaman, ang kanyang amo ay nakikipagtalo, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi idle. Itinaas niya ang Dragon Slaying Sword sa takot na si Yin Yang Snake, nang hindi kumukurap, at tinadtad ito ng espada. Hindi. Ang Yin Yang Snake ay hinati ni Yang Yian sa dalawang bahagi sa isang sigaw. Sa sumunod na sandali, may lumabas na Demon Peel at tatakas na sana. Ang Demon Peel ng Demonyo Clan na ito ay kapareho ng Yuan Ying ng Cultivator. Ang Yuan Shen ay naninirahan dito. Nawawala ang pisikal na katawan. Hanggat nandoon pa ang Demon Peel, ang isang demonyo na ka-level ng Yin Yang Snake ay maaaring sakupin ang katawan at muling linangin hanggat nakatakas ang Demon Peel. Gayunpaman, paano mabibigyan ni Yang Yian ang Yin Yang Snake na ito ng pagkakataong makatakas? Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ang tunay na chi ay nagbagong anyo at hinawakan ang demonyong tableta ng Yin Yang Snake sa kanyang palad. Sa loob ng emerald green na Demon Peel, makikita ang isang maliit na ahas na may dalawang ulo na lumalangoy, humihingi ng awa, "Little brother, spare me, spare me." Humph! Si Yang Yiu ay muntik nang mamatay sa sakit ng Yin Yang Snake noon, paano niya ito malalagpasan? At saka, kung hindi dahil sa matanda, ngayon siya at ang tatlong babae ay hindi lamang magkakasakit ng ahas na demonyong ito, kundi kailangan pa itong pinuhin at lamunin hanggang mamatay. Natural na hindi pa kakawalan ni Yang Yiu ang Yin Yang Snake. Siya! Tinatakan ito ng kanyang backhand at itinapon ang Demon Peel sa espasyo ng Chen Kun Pot. Hindi ba't sinabi ng matanda na ang Yin Yang Snake ay isang bihirang double-crossed snake, at ang Demon Peel ay maaaring gamitin upang pinuhin ang Heihuan Peel, maging ang mga Diyos ay maaapektuhan. Ang pag-iingat ng demonyong tableta ng Yin Yang Snake upang pinuhin ang Heihuan Peel ay hindi para sa kanyang sarili, ngunit ito rin ay mainam na gamitin ito upang tambangan ng iba, hehe. Matapos ilagay ang Yin Yang Snake Demon Peel, tiningnan ni Yang Yiu ang katawan na nahati niya sa kalahati sa kanyang paa, at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Lumabas siya ng kuweba gamit ang kanyang mga paa. Sa oras na ito, mas lalo siyang nakaramdam ng init sa buong katawan, at sinubukan itong sugpuin muli gamit ang sirkulasyon ng chi, ngunit wala itong silbi. Sinabi na ng brat mo na ang ganitong uri ng lason ay pumapasok sa kaluluwa. Walang kwenta kahit malakas ang chi mo. Nandoon pa rin ang ready-made antidote, ngunit hindi mo pa rin ito ma-detoxify. Huwag mong sabihing hindi ka pinaalalahanan ng iyong amo. Kung hindi mo ito ay detox ng matagal, not to mention you, malalagay sa panganib ang buhay ng tatlong dilag. Kung hindi mo ito ay detoxify, masusunog ang iyong kaluluwa. Well, iyon lang. Huwag asahan na gugulin ng iyong Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa para ma-detoxify ka. Huwag mo akong pakialaman kung wala kang gagawin. Hindi kita papansinin kung iistorbo mo ako. Ang boses ni Yun Changxi na nagmamakaawa at pagkatapos ay tumahimik. Hoy, hey, matanda, ikaw, bumalik ka. Ilang beses siyang sumigaw pero walang lumalabas sa bibig niya. Labis na nanlumo si Yang Yiu. Anong kasalanan, kailangan kong harapin ang ganoong master. Sa sandaling ito, ang tatlong babae sa malaking bato na halatang nawala ng malay ay lalo pang nagbubulungan. Naramdaman ni Yang Yiu na nanghina muli ang kanyang katawan matapos marinig ang lakas na kagagaling lang niya. Ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy sa init, at sa pagkakataong ito ang init ay nagmumula sa kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, napagtanto niyang tila nagsasabi ng totoo ang matanda. Kung hindi maalis ang lason sa mahabang panahon, ang kanyang kaluluwa ay kusang masusunog, at siya ay mamamatay. Pagtingin sa tatlong hubad na dilag sa malaking bato ay namumula ang kanilang mga katawan, tanda na nilalagnat ang kanilang mga kaluluwa. Prangka na sabi ni Yang, pero hindi siya naglakas loob. Walang sinabi si Wu Mokyo, sarili niya ito, at susundin niya ito anuman ang mangyari. Si Ye Wuxin ay mapagmahal at matuwid sa kanya, naramdaman niya ito, at mayroon din siyang magandang impresyon kay Ye Wuxin, na nandoon ng mahigit 100 taon, ngunit ito ay isang patong lang ng window paper na hindi nabasag. Si Zia Chan noon. Magkaiba. Isa lang itong murang senior na kapatid na matagal na niyang kilala. Nakikita ni Yang Yiu na si Zia Chan ang uri ng mapagpasyang babae. Kung may ginawa siya sa kanya, hindi magagarantiyahan niyang kung ano ang gagawin niya pagkagising niya. Sa pag-atras ng isang hakbang, halatang walang malay ang tatlo sa mga sandaling iyon. Hindi ba ito? Papayagan siyang samantalahin ang mga ito. Bagamat mahilig si Yang sa mga kagandahan, hindi niya kailanman sinamantala ang iba. Bukod dito, nakaharap ang tatlong magagandang babae ng sabay-sabay.
Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Habang tumatagal, lumalakas at lumalakas ang kanyang panloob na pagnanasa, at parang sisabog na ang kanyang katawan. Ngunit wala siyang salita para ipahayag ang kanyang sakit. Sinumpa niya ang kanyang amo na si Yun Changxi ng 100 beses sa kanyang puso, ngunit hindi tumugon ang matanda. Naputol siguro ang kontak niya. Ano ang dapat niyang gawin? Tinadyakan ni Yang Yiyu ang kanyang mga paa. Kung patuloy siyang magdadaldal, matatapos silang apat. Sa isang tiyak na sandali, tiningnan niyang ang 3 hubad na dilag sa malaking bato, umungal na parang hayop, at sinuntok sila. Siya. Na-hypnotize ang sarili sa kanyang puso, sinisikap kong iligtas ang mga tao, sinusubukan kong iligtas ang mga tao. Ang tukso ng halimuyak ng katawan at ang pagdampi ng kamay ay agad na nabasag ang huling dayami sa puso ni Yang, at ang kanyang toxicity ay nabura rin ang huling kamalayan, na nag-iiwan lamang ng pinaka-primitive na instinct. Ang araw na ito ay nakatadhana na maging ang pinakabaliw at pinakamasayang araw sa kasaysayan ni Yang. Kabanata 1042 Hindi ka iiwan ng aking babae. Pagkatapos ng bagyo sa kuweba, nagkatitigan ang 3 babae at 1 lalaki. Sa sandaling ito, nakabihis na si Yang at ang 3 babae. Sa pag-iisip tungkol sa tagpo ng 4 na tao na magkamalay, nang inag ang kanyang anit. Hindi ko akalain na gagawin niya. Well, 3 at a time. At pagkatapos. Gayon paman. Kakaiba ang naramdaman ni Yang, at ang kanyang puso ay isang masalimuot at matamis na pakiramdam. Ang pangyayaring ito ay isang kumpletong biro. Walang choice si Yang. Iniligtas niya ang kanyang sarili at ang iba pa. Ang pagkalason ay hindi ang gusto niya, ni isang bagay na maaari niyang kontrolin. Ang lason ng ahas na Yin Yang ay hindi nakikitang nilason ng 4 na tao, at walang sino man ang umasa nito. Bukod dito, ito ay isang lason na tumagos ng malalim sa kaluluwa. Kung hindi mo ililigtas ang iyong sarili, haharapin mo ang panganib ng iyong kaluluwa na kusang nasusunog at namamatay. Ang kasuklam-suklam na matanda ay maaaring mag-detoxify, ngunit hindi niya ito gagawin. Sa mga salita ng matanda, hindi niya ito ililigtas kahit na kaya niya, dahil ito ay isang bagay na kayang lutisin ni Yang Yiyu ng mag-isa, bakit sasayangin ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan? Pagkatapos ay tumayo ang matanda at namatay. Sa huli, iniligtas ni Yang ang 3 dilag batay sa prinsipyo ng pagliligtas sa kanyang sarili at sa iba. Ang pinaka-inaalala niya ay kung paano ito ipapaliwanag sa 3 babae pagkagising nila. Ang susi ay kailangang paniwalaan ito ng mga tao. Gayunpaman, nang sunod-sunod na nagising ang 4 na tao, nangyari pa rin ang bagay na labis na ikinababahala ni Yang. Sa pag-iisip pabalik sa eksena kanina, nadama ni Yang ang labis na pagkakamali. Dahan-dahan siyang nagising at nahiga sa tumpok ng mga babae. May bangus sa magkabilang gilid. Sa isang sandali, naramdaman niya na ang mga Diyos ay hindi hihigit dito. Gayunpaman, isang high decibel na sigaw ang tumunog kaagad, Si Ye Waxen sa kaliwa ang unang nagmulat ng kanyang mga mata, at biglang nakita na siya ay niyakap ni Yang. Si Ye Waxen, na may malay at matino, ay malinaw na nakita na ito ay isang malaking tao at ang kanyang sarili, at agad na sumigaw. Malazwa. Itinaas ni Ye Waxen ang kanyang kamay at sinampal si Yang sa mukha, at pagkatapos ay biglang tumayo na parang takot na ibon, ngunit pagkatapos bumangon mula sa mga bisig ni Yang, nakita ni Ye Waxen na mayroon talagang 2 hubad na dilag. Ang isa sa likuran niya ay si Wu Mokyo, at ang isa sa kanan ni Yang ay si Zia Chan. Hit. Si Ye Waxen, na may pulang mukha at tumitibok ng puso, ay muling sinaktan si Yang bago siya makapagpaliwanag. Napasigaw na lang si Yang. Ang ingay ng dalawa ang gumising kina Wu Mokyo at Zia Chan. Hindi gaanong nag-react si Zia Chan gaya ni Ye Waxen. Hindi siya umimik. Tiningnan lang niya si Yang Yiyu ng malamig at saka tumalikod para magsuot ng damit. Ang pananahimik ni Zia Chan ang mas nagpatakot kay Yang Yiyu. Si Wu Mokyo lang ang pinakamagaling. Nang tumingin siya kay Yang Yiyu, may pagtataka pa rin sa kanyang mga mata, ngunit ang pagkakaiba ay ang kanyang mukha ay sobrang namumula. Tapos nagbihis na silang 4. Nagsimula ring ipaliwanag ni Yang na ito ay kamandag ng ahas ni Yin Yang, at hindi niya ito sinasadya. Yun ang nangyari. Ang katawan ng halimaw ay nasa silangan na tarangkahan. Nalito ako sa huli, pero hindi ko sinasadya. Hinawakan ni Yang ang kaliwang mukha niya at nasusunog at masakit pa rin. Bulong niya sa kanyang puso na talagang malupit ang babaeng demonyong si Ye. Naintindihan naman ng 3 babae. Matapos kumalma ay alam na rin nila ang nangyari noon. Inaalala na may mali sa hangin nang pumasok sila, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagkaroon nga ng kakaibang pangitain noon, alam nilang hindi nagsisinungaling si Yang. Upang maging honest, si Yang ang nagligtas sa kanilang 3. Pero pag-isipan mo, masyadong walang katotohanan, pero hindi mo siya masisisi. Sa 3 babae, si Wu Mokyo lang ang hindi sinisisi si Yang Yiyu.
Namula siya at sinabing, hindi kita sinisisi, sir. Maraming salamat, sir. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Yang Yio. Tumingin siya kay Wumakyo at bahagyang ngumiti, naiintindihan pa rin ako ni Kier. Humph. Malamig na umungol si Ye Waxan. Sa oras na ito, si Zia Chan, na kanina pa nakayuko, ay tumayo at lumabas ng kuweba at sinabing, salamat. Salamat sa pagligtas sa akin, junior brother. Mauna na ako. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Zia Chan sa kuweba nang hindi lumilingon. Senior sister. Sigaw ni Yang Yio, ngunit hindi lumingon si Zia Chan at diretsyong umalis. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang pagsasabi ng salamat sa pagligtas sa akin, naunawaan niya na may puwang sa puso ni Zia Chan. Baka hindi niya matanggap ang ganitong uri ng relasyong tao. Sa pamamagitan ng pasasalamat sa pagligtas sa akin, tinukoy niya ang bagay na ito bilang pagliligtas sa kanyang buhay, at nilinaw na ayaw na niyang magkaroon pa ng gusot. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso, hayaan mo ang lahat ng may kapalaran. Anyway, nagkataon lang talaga ang pangyayaring ito, hindi sinasadya. Lumingon siya at tumingin kay Ye Waxan na nakatingin sa kanyang bibig at nagsabi, gusto mo rin bang umalis? Umirap si Ye Waxan at nagsabi, gusto mo, ayaw mong aminin. I tell you, it's impossible, you have to be responsible for me, kung hindi, magkaproblema ka, Nang marinig ang sumpa ni Ye Waxan, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian. How to say it? Kahit nagkataon man ang pangyayaring ito o hindi, ang katotohanan na natulog siya sa tatlong babae ng sabay-sabay, at sa puso ni Yang, mas tradisyonal siya, o siya ay isang dominanteng tao sa kanyang mga buto, lalo na sa mga tuntunin ng mga kababaihan, napaka-dominanti. Sa kanyang puso, nakilala na niya sina Ye Waxan, Zia Chan, at Wu Makyo bilang kanyang mga babae. Ngunit naglalaro ang kanyang puso, at ayaw niyang pilitin ang alinman sa mga ito. Umalis si Zia Chan, na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkadismaya. Nang marinig ang sumpa ni Ye Waxan, siya ay nasa mabuting kalooban. Kahit papaano ay hindi umalis si Ye Waxan, at para kay Wu Makyo, hindi siya aalis. Sa mga mata ni Yang Yian, si Wu Makyo ay palaging isang mabuting babae. Sa pagtingin sa nakataas na bibig ni Ye Waxan, hindi sinasadyang naalala ng isip niyang ang nakaraang eksena, at natukso siyang umibig sa kanya. Bigla siyang hinalikan sa bibig. Ang agarang tigas ni Ye Waxan ay bumagsak sa halik na ito. Makalipas ang 1 minuto, tuluyan na siyang bumagsak sa mga bisig ni Yang. Tumawa si Yang at hinayaan siyang umalis, na nagsasabing, mula ngayon, hanggat pagod ka sa akin, ipinapangako ko sa iyo na hinding-hindi kita iiwan, at ikaw ay magiging babae ng aking Yang Yian sa dulo ng daan. Ying. Ang katawan ni Ye Waxan ay orihinal na mahina. Nang marinig niya ang nangingibabaw at walang pag-aalinlangang pag-amin ni Yang, nablangko ang isip niya at bumulusok siya sa mga bisig nito. Ang magsasaka ay hindi isang ordinaryong tao. Bagamat kakaunti ang kanyang pananalita, ang bawat salitang kanyang sinasabi ay batay sa katotohanan, na higit na totoo kaysa sa ginto at pilak. Si Ye Waxan ay inaabangan ng pangungusap na ito sa loob ng 100 taon. Ngayon, sa wakas ay narinig na niya ang sagot na gusto niya. Siya ay inilipat sa piraso. Mula sa babaeng Diablo 1 segundo ang nakalipas, siya ay naging isang maliit na ibon ngayon, at ang kanyang puso ay natunaw. Tumawa si Yang, itinaas ang kanyang kamay at hinayla si Wu Makyo, na inilayo ang kanyang mukha. Sa kanyang mga bisig, hinalikan siya ng marahan at sinabing, Kier, nagsumikap ka sa lahat ng mga taon na ito. Kasalanan ko ang lahat noon, ngunit ipinapangako ko na palagi kang magiging anino, sasamahan ako sa buhay at kamatayan. Payag ka ba? Nakonsensya nga si Yang Yian kay Wu Makyo, ang babaeng palaging nagsisikap at hindi nagrereklamo. Nang siya ay naging isang tunay na espiritu, siya ay nagkusa na pumunta sa kanyang silid, ngunit siya ay tumanggi sa oras na iyon. Ito ay natural sa kanya na tanggapin si Wu Makyo sa oras na ito. Iniisip ang tungkol sa desisyon na tanggihan si Wu Makyo sa simula. Dapat ay nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Wu Makyo ay isang ghost cultivator, siya ay isang babae. Gaano karaming lakas ng loob ang kailangan niya para mahanap ang kwarto niya ng mga oras na iyon. Kaya alam niyang na nasaktan niya si Kier. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay nalason siya at nahulog sa bitag ng Yin Yang Snake, na isang blessing in disguise. Nakakuha siya ng 3 babae, o sa mas tiyak, ang puso ng 2 babae at naunawaan niya ang 2 alalahanin sa kanyang puso. Hindi mahalaga kung si Ye Waxan o Wu Makyo, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, isang kasinungalingan ang sabihin na walang nararamdaman si Yang para sa kanila. Sa kabaligtaran, siya ay nagmamalasakit sa mga ito sa kanyang puso. Ngayon, nakuha na niya ang gusto niya, at isiniwalat din ni Yang sa kanila ang totoong nararamdaman niya. In terms of feelings,
He was both reserved and overbearing, yun lang. Nang marinig ni Wumakyo ang mga salita ni Yang Yiyo, ang asul na luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata, na kabilang sa mga luha sa paglilinang ng mga multo. Bigla siyang tumango habang nakangiti, payag si Kier, handang si Kier na maging anino ng Panginoon magpakailanman. Sa sandaling ito, bumalik si Ye Wuxian sa kanyang katinuan. Sa katunayan, sobrang inggit siya kay Wumakyo. Nangako si Yang Yiyo kay Wumakyo na maging anino niya at susundan siya sa buhay at kamatayan. Nangangahulugan ito na maaaring sundan ni Wumakyo si Yang Yiyo anumang oras at saan man siya pumunta. Napabuntong hininga si Ye Wuxian sa kanyang puso, nakakalungkot na hindi ako isang ghost cultivator. Wala akong talento ni Kier sa pagiging invisibility, at hindi ako makakasama niya magpakailanman. Si Yang Yiyo ay nasa mabuting kalooban, fair na, dapat tayong lumabas din, ang labas ng mundo na si Hao Dudo at ang iba pa ay dapat ay level up. Pagkatapos ay naglakad silang tatlo palabas ng kuweba. Sa pagkakataong ito, si Yang sa Taotai Secret Realm ay naging panalo sa buhay. Anyway, ang mga fragment ng Heaven Slash ay naabsorb ng Chen Kun Pot, at walang mga fragment ng Heaven Slash dito, kaya oras na para umalis. Kabanata 1043, nagtitipon ang mga matandang halimaw mula sa lahat ng gilid. Ang sinaunang bulwagan sa lihim na kaharian ng Taotai ay gumuho, at maraming tao ang hindi maipaliwanag na na-teleport sa pool ng dugo, at halos kainin ng mga mabangis na hayop na binago mula sa laman at dugo ng Taotai. Pero kahit ganoon, marami ang namatay. Dahil pagkatapos na patayin ni Yang Yiyo ang siyam na ulo na mabangis na hayop, lahat ng nakaligtas ay umalis sa lihim na kaharian. Gayunpaman, walang nakatagpo ng anumang mga fragment ng Sky Slashing sa ngayon, ngunit ang isang maliit na bilang ng mga tao ay mayroon pa ring mga bantay, tulad ng mga nakakuha ng walang kamatayang kayamanan, at ang ilan ay nakahanap ng mga espiritual na gamot sa lihim na kaharian. Sa madaling salita, halos lahat ay umalis, dahil ang lihim na kaharian ay bukas din para sa isang oras. Kung hindi ka aalis pagkatapos ng isang taon, hindi ka makakalabas, at kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon upang makalabas. Inilabas ni Yang Yiyo sina Wumakyo at Ye Wuxian sa teleportation port. Pagbalik niya sa gitna ng Porma Sayon, bumalik na siya sa bakana ng higanteng kuweba ng puno sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, sa sandaling siya ay lumabas, nakita niya na maraming tao ang nagtitipon sa tuktok ng bundok. Upang maging tumpak, mayroong parehong mga lahi ng tao at halimaw. Kung titingnan muli, mayroong apat na pangunahing puwersa. Sila ang lahi ng tao, ang Great Wilderness Land Monster Race, ang Great Wilderness Bird Monster Race, at ang Siren Race. Sa oras na ito, malinaw na mayroong apat na pangunahing karera. Medyo kakaunti ang mga tao sa bukid, at may ilang makapangyarihang monghe sa bawat panig. Para sa sangkatauhan, kabilang sa 6 na henyo sa panig ng sangkatauhan, ang kambal na kapatid na sina Shishan at Shishui mula sa Shuang Chanman ay nabubuhay pa. Sa sandaling ito, nakatayo sila sa tabi ng isang pares ng 60 taong gulang na lalaki, at ang dalawang matandang ito ay magkamukha din, halatang kambal. At ang mga sugat ng magkapatid ay gumaling na. Ipinaliwanag ni Ye Wuxian kay Yang Yiyo, ang mga lumang halimaw mula sa 6 na transcendent na puwersa ay lumabas na lahat sa mga bundok. Nandito daw sila para mamites ng Peach. Sa kasamaang palad, walang mga fragment ng Heaven Slash na lumitaw sa Taotai Secret Realm. Siya nga pala, ang dalawang ninuno na nakatayo sa tabi ng magkapatid na Shishan at Shishui ay ang tiyangang disya ng Shuang Chanman. Ang kanilang paglilinang ay hindi maarak. Kahit na nakilala ko sila minsan nang pumunta ako sa Shuang Chanman. Ang magandang babae sa tabi ni Sister Zia ay ang Palace Master ng Ice and Snow Palace. Ang mga tao doon ay mula sa Yanwuling. Hindi ko pa sila nakita. Sa tingin ko mga matandang halimaw din sila mula sa Yanwuling. Ang mga tao sa kabilang panig ay mula sa bundok ng Shenbing. Nandito din ang ninuno ko. Ang mga taong pinamumunuan ng Central Force ay mula sa Butian Palace. Sa pagpapakilala ni Ye Wuxian, nagkaroon siya ng pangunawa sa tinatawag na 6 na transcendent na puwersa. Ang mga matandang halimaw na ito na pinamumunuan ng mga sekta ay dapat ang nangungunang malalakas na lalaki sa kasalukuyang Shunhai Realm. Mula sa aura, nararamdaman na ang bawat isa sa kanila ay umabot na sa huling yugto ng kaharian ng distraction. Ito ay medyo lampas sa inaasahan ni Yang Yiyo. Napakaraming late-stage distraction realm beings ang biglang lumitaw. Pupunta ako at kamustahin muna ang mga ninuno. Sabi ni Ye Wuxian. Okay, sige. Tumango si Yang Yiyan. Dapat natural na pumunta si Ye Wuxian at batiin ang ninuno ng pamilya Ye pagdating niya. Sa kabilang panig, nakatayo rin si Hao Dudo sa tabi ng isang matandang unggoy na may kulay abong buhok. Ang matandang unggoy ay parang isang matandang lalaki na anumang oras ay mamamatay. Nang tumingin si Yang Yiyan, tila may naramdaman ang matandang unggoy at biglang tumangala kay Yang Yiyan.
Biglang kumislap ang dalawang makinang na ilaw sa malabo na matandang mata ng matandang unggoy, at pagkatapos ay tila kayang lumunin ng malalim na dagat ang kaluluwa ng isang tao, na ikinagulat ni Yang Yian. Master, isang ganap na master. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Ang mga mata ay mga bintana sa kaluluwa. Nakita ni Yang Yian ang isang dagat ng mga bituin sa mata ng matandang unggoy, na lubhang nakakatakot. Bilang karagdagan sa matandang unggoy, mayroong ilang mga lumang halimaw na nagbagong anyo sa mga tao. Lahat sila ay hindi pangkaraniwang mga tao na may mga demonyong aura. Hindi rin mahina ang lakas ng Monster Clan. Sa kabilang banda ay ang Flying Bird Party na pinamumunuan ng isang medyo may edad na magandang babae. Nakilala siya ni Yang Yian sa isang sulyap. Ang magandang babaeng ito ay ang matandang Maya na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod ng Yaoguang. Sa sandaling ito, ang matandang Maya, na nagbagong anyo sa isang nasa katanghaliang gulang na magandang babae, ay may lakas ng gitnang yugto ng kaharian ng kaguluhan. Tila siya ay medyo mahina kaysa sa iba pang nasa gitnang antas ng mga tao, ngunit ang lumilipad na ibong Demon Cultivation Party ay may mas maraming tao. Sa likod ng matandang Maya, mayroong 12-dosenang lumang lumilipad na demonyong ibon na may parehong aura. Ang kanilang kabuoang lakas ay hindi dapat maliitin. Sa wakas, naroon ang angkan ng halimaw sa dagat, na mukhang mas komplikado. Sa tabi ng maliit na pagong at silong Jiaonan ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may napakalakas na demonyong aura at isang pares ng mga sungay ng USA sa kanyang noo. Sa tingin ko siya ay dapat na isang dragon turtle, o isang miyembro ng kapatid na lalaki at kapatid na babae clan ng maliit na pagong. Pagkatapos noon ay isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit, na may mabangis na hitsura sa kanyang mukha at isang pares ng maliliit na sungay sa kanyang noo, o isang meatball. Mula sa matanda, naramdaman ni Yang Yian ang aura ng prinsipe ng dragon, at alam niyang isa itong dragon nang hindi nagtatanong. Kasunod nila ay dumating ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng baluti at isang mataba na nasa katanghaliang gulang na babae. Naramdaman ni Yang Yian ang aura ng isang dakilang puting piteng at isang octopus princess mula sa kanila. Malinaw, sila ang mga higanteng halimaw sa dagat. Hindi alam ni Yang Yian kung bakit nagtipon ang lahat ng malalaking tribo sa Taotai Secret Realm sa oras na ito, ngunit palagi niyang nararamdaman na may malaking nangyayari. Medyo tense din ang atmosphere sa field pero buti na lang at hindi pa umabot sa away. Magkahiwalay na tumayo ang apat na paksayon. Sa oras na ito, sumigaw si Hao Dudo, kapatid. Sigaw ni Hao Dudo, at lumakad si Yang Yian. Kuya, hayaan mong ipakilala kita sa elder na ito ng tribo ng unggoy. Si Hao Dudo ay mukhang masungit, ngunit siya ay lubos na gumagalang nang ipakilala ang matandang unggoy kay Yang Yian. Binati ni Yang Yian ang matandang unggoy. Alam niya na ang matandang unggoy ay ang demonyong nagbuklod sa lason ng Poloka sa Hao Dudo. Ayon kay Hao Dudo, ang matandang unggoy ay gumugol ng libu-libong taon upang sugpuin ang lason ng Poloka. Gayunpaman, tila hindi pa rin maarok ang matandang unggoy. Ngunit kakaiba, hindi masabi ni Yang Yian kung ano ang kanyang cultivation. Naisip niya na maaaring gumamit siya ng ilang lihim na paraan upang pagtakpan ang kanyang paglilinang. Ano man ang mangyari, ang matandang unggoy ay may utang na loob kay Hao Dudo, kaya magalang na sumalo daw si Yang Yian at sinabing, binabati ni Junior Yang Yian ang senior monkey. Salamat sa pag-aalaga kay Dudo. Ang matandang unggoy ay tumingin ng malalim kay Yang Yiu at tumugon, tanggapin mo, aking kaibigan. Ang kamahalan ay ang pag-asa ng aming tribo at tribo ng demonyo. Tungkulin kong gawin ang isang bagay para sa kanya. Pambihira ka talaga. Magalang silang dalawa. Ipinakilala ni Bai Chi at Hao Dudo si Yang Yiu sa ilang iba pang matandang demonyo. Marahil ay dahil kay Hao Dudo kaya ang demonyong tribo ng Great Wilderness ay nagtrato ng mabuti kay Yang Yiu. O marahil ay narinig nila ang tungkol sa pagpatay ni Yang Yiu sa siyam na ulo na hayop at iginagalang siya sa mga tuntunin ng lakas. Pagkatapos ay nagkusa sina Long Jiaonan at Little Turtle na batiin si Yang Yiu at ipinakilala ang kanilang ama, ang Dragon Turtle Clan leader, si Long Aotian. Mahabang Aotian. Nalaman niya ang tungkol kay Yang Yiu mula kay Long Jiaonan at sa kanyang kapatid na babae. Ang kanyang anak na babae na si Long Jiaonan ay may mataas na opinyon kay Yang Yiu, at bilang tagapagligtas ng Little Turtle, hindi niya ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Yang Yiu. Gayunpaman, ang iba pang tatlong mabubuting halimaw sa dagat ay hindi masyadong palakaibigan. Alam na nila na ang kanilang tatlong pamilya ay nakipagsanib puwersa kay Guan Tianao ng Butian Palace ng sangkatauhan upang harapin si Yang Yiu. Bagamat ang mga inapo ng tatlong pamilya ay hindi namatay sa kamay ni Yang Yiu, ngunit pinadalisay ni Guan Tianao, wala silang kahit kaunting magandang impresyon kay Yang Yiu, isang lahi ng tao. Naramdaman pa ni Yang Yiu na kung walang masyadong tao sa field, papatayin siya ng tatlong si monster na ito. Labis na nagalit si Yang Yiu tungkol dito. Kayong mga ate, inatake ako ng tatlong pamilya, at hindi ko ito pinansin, pero hinailan niyo muna.
Kung iniinis mo ako, papatayin kita. Habang bumubulong sa kanyang puso, lumapit si Qing Yuanyaw upang imbitahan si Yang Yiyo. Nang sundan ni Yang Yiyo si Qing Yuanyaw upang makita ang matandang Maya, muli niyang kinumpirma mula sa matandang Maya na sina Xiao Fengwang at Daoer ay talagang kinuha ni Hua Qilyang. Nagpasya si Da na pumunta sa Tianzan para hanapin si Hua Qilyang para hingin sina Xiao Fengwang at Daoer. Nang si Yang Yiyan ay nakikipag-usap kay Old Sparrow tungkol sa insidente sa Demon Light City, tinawag siya ni Ye Wuxian mula sa sangkatauhan. Ngayong babae na si Ye Wuxian, dapat din niyang bisitahin ang ninuno ng pamilya Ye. Nang siya ay dumating sa sangkatauhan, si Yang Yiyan ay walang oras upang batiin ang ninuno ng pamilyang Ye. Isang matandang lalaki ang lumabas sa Divine Weapon at pinandilatan si Yang Yiyan, sinabi sa malalim na boses, "Binata, nasa iyo ang aura ng anteng-anteng ng aking disipulong si Luman mula sa Divine Weapon Mountain. Sabihin mo sa akin, pinatay mo ba si Luman?" Habang nagsasalita siya, diniin ng matandang lalaki si Yang Yiyan ng walang lihim na panggigipit, at ang kanyang mga mata ay napuno ng di nakikitang hangarin na pumatay. Sa pagkakataong ito, medyo nagalit si Yang, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabi ang bawat salita, "Pinatay ko siya." Siya. Inamin ito ng lantaran. Sa sandaling ito, walang pag-aalinlangan si Yang Yiyan. Kahit na ang kabilang partido ay nasa huling yugto ng Spiritual Dispersion Realm, siya, si Yang Yiyan, ay mayroon na ngayong lakas upang labanan ang huling yugto ng Spiritual Dispersion Realm. Hanggat hindi ang Great Perfection, matatakot ba siya? Sa aura ng Master, ang lakas ng kanyang mga kasanayan sa espada ay hindi lamang makakapatay sa huling yugto ng Spiritual Realm, ngunit lumaban din sa Great Perfection. Ang mga hayop ng kamalayan na nagbago mula sa laman at dugo ni Tao Tai ay maihahambing sa gitnang yugto ng Spiritual Realm. Kaya niyang patayin ang 3 o 4 sa kanila gamit ang isang espada. Natatakot ba siya sa huling yugto ng mga nagsasaka ng Spiritual Realm? Kabanata 1044 na Palm Little Drop Fairy Candy. Natigilan si Yi Chen ng Shenbing Mountain nang marinig niya ang diretsyong sagot ni Yang Yiyo. Si Luman ang kanyang apprentice. Matapos masira ang order board, alam niyang patay na si Luman. Bagamat normal na pumasok sa lihim na kaharian at mamatay, dahil walang nakakaalam kung anong uri ng pag-iral ang makakaharap nila sa lihim na kaharian, kung ito ay isang makapangyarihang halimaw o isang malupit na kapaligiran, maaari silang mawalan ng buhay. Nang malaman niyang patay na ang kanyang apprentice, hindi komportable si Lu Yichen. Hanggang sa dumating si Yang Yiyo, naamoy niya talaga ang hininga ng fairy talisman na ibinigay niya sa kanyang apprentice na si Luman mula sa Yang Yiyo. Casual na tanong ni Lu Yichen, na masama ang loob. Siyempre, hindi niya matukoy na pinatay ni Yang Yiyo ang kanyang apprentice na si Luman batay sa hininga ng isang fairy talisman. Siguro nakuha ni Yang Yiyo ang fairy talisman matapos ang kanyang apprentice ay pinatay ng isang mabangis na hayop. Doon ay maraming mga kadahilanan. Hindi masasabi na ang hininga ng fairy talisman kay Yang Yiyo ay nangangahulugan na si Yang Yiyo ang pumatay kay Luman. Ang dahilan kung bakit siya nagtanong kung pinatay ni Yang Yiyo ang kanyang apprentice na si Luman ay dahil sa hindi siya nasisiyahan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lu Yichen ay inamin ito ni Yang Yiyo. Diretso. Ito. Dahil dito na-block ang cardiovascular system ni Lu Yichen saglit, o, hindi dahil na-block ang kanyang 8 pambihirang meridian. Nakakita na ako ng mga taong mayabang, pero hindi pa ako nakakita ng ganyang taong mayabang. Natauhan si Lu Yichen at biglang nagtaas ng kamay. Mula sa layong 6 na metro, sinampal niya ng malaking palad si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, hindi lang gustong ipaghiganti ni Lu Yichen ang kanyang apprentice, kundi pinarusahan din ng baliw na ng ahas na hamanin ang kanyang autoridad. Ang sinaunang at malaking sekta ng Shenbing Mountain ay higit na mataas sa mga ordinaryong sekta. Ito ay umiiral na kapantay ng Butian Palace, ang nominal na unang puwersa sa Mountain and Sea Realm. Siya, si Lu Yichen, ay ipinanganak sa Shenbing Mountain at ang kontemporaryong tagapag-alaga na elder ng Shenbing Mountain. Para siyang Diyos kapag lumalabas. Sa mga tuntunin ng cultivation, siya ay nasa huling yugto ng Distraction Realm, nakatayo sa gitna ng mga nangungunang puwersa sa Mountain at Sea Realm. Ang huling yugto ng Distraction Realm ay masasabing isang mala-pyramid na cultivation realm para sa malalakas sa Mountain and Sea Realm. Kailan pa na-contradict ng isang junior ang isang walang katulad na figure tulad ni Lu Yichen. Bukod dito, nakita ni Lu Yichen ang hubad na paghamak sa mga mata ni Yang Yiyan. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Lu Yichen. Dahil ang batang ito ay naghahanap ng kamatayan, kung gayon si Chen Quan, na nasa maagang yugto pa lamang ng Spiritual Dispersion Realm, ay isa lamang langgam sa harap ng mga veteranong Spiritual Dispersion Realm Master na ito. Ano ang masama sa pagpatay sa kanya? Nang makita ang higanteng palad ni Lu Yichen na humahampas, ang mga mata ni Yang Yiyan ay napuno ng layuning pumatay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at biglang lumiwanag ang buto ng kanang kamay, handang umatake.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malutong na sumpa ang tumunog. Lu Yichen, matandang lalaki, ibubuli mo ba ang bata? Habang nagsasalita siya, isang rainbow cloud ang tumama sa dambuhalang palad ni Lu Yichen na parang bahaghari. Boom! Pagkatapos ng dagandong, ang dambuhalang palad ni Lu Yichen ay agad na natangay ng bahaghari na ulap. Narinig ni Yang Yian na ang boses na ito na nagkukunwaring inhustisya ay boses ng isang bata, na tila pamilyar, ngunit hindi niya ito maalala ng ilang sandali. Kasunod ng tunog, isang batang babae na may dalawang nakapusod ang lumitaw sa eksena. Mukha siyang mga 8 o 9 na taong gulang. Nakasuot siya ng red silk dress, pink at white na parang porcelain doll. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang hindi kilalang espiritual na prutas na may mabangong amoy, at ninuya niya ito ng malutong na tunog. Tumalon siya palabas ng butian palas at dumiretso sa Yang Yiyo. Nang makita ang 8 o 9 na taong gulang na batang babae na ito, agad na naalala ni Yang Yiyo ang isang bagay sa kanyang isipan. Nangyari ito mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Nang pumunta siya sa Luofu Mountain upang hanapin si Daor, sila ni Ye Wuxian ay nagsama. Naalala niya na matapos ang lumilipad na bangka ng Cheney Chamber of Commerce ay wasaki ng demonyong haring si Xiaobai, naglakad sila ni Ye Wuxian sa kalsada. Noong gabing iyon, nagkampo silang dalawa sa isang bundok. Sinubukan niyang mag-barbecue, at bilang resulta, naakit niya ang isang 8 o 9 na taong gulang na batang babae. Ito ay ang maliit na batang babae na lumitaw sa eksena. Malinaw na naalala ni Yang Yiyo na naamoy lang ng batang babae ang kanyang barbecue na may lasing na hitsura sa kanyang mukha ngunit hindi ito kinain. Tinanong siya ni Yang Yiyo kung bakit hindi siya kumain, ngumiti lang ang batang babae at hindi umimik. Bago umalis, sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Tangtang at siya ay nagmula sa Botian Palace. Itinuro din niya ang lokasyon ng palasyo ng Botian at hiniling kay Yang Yiyo na pumunta sa palasyo ng Botian upang makipaglaro sa kanya at bigyan siya ng barbecue. Sa oras na iyon, sinabi sa kanya ni Master Yun Changxi na ang maliit na batang babae ay isang espiritu sa labas ng kanyang katawan, at siya rin ay isang reincarnated na immortal. Ang tinatawag na reincarnation of immortals ay talagang reincarnation ng mga nagkalat na immortal. Ang maliit na batang babae sa oras na iyon ay isa ng espiritu sa labas ng kanyang katawan, at siya ay nasa labas ng katawan na kaharian. Alam din ni Yang Yiyo na napakabilis ng reincarnation ng mga immortal. Ngayon mahigit 100 taon na ang lumipas, at ang maliit na batang babae ay katulad pa rin ng hitsura niya noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tunay na tao. Ang walang kamatayang babae na nakita ko mahigit 100 taon na ang nakalilipas ay isa lamang makapangyarihang espiritu. Ngayon ay parang mas makapangyarihan pa siya. Ang immortal ng palasyo ng Botian ay kasing lakas ng pagkakaibigan ni Yang Yiyo sa kanya noon. Hindi ko inaasahan na lalabas siya ngayon at tutulungan ako. Kuya, naaalala mo pa ba si Tangtang? Sa matamis na ngiti, ang immortal mula sa Botian Palace ay lumapit kay Yang Yiyo at nagtanong. Naalala ko. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Yiyo. Makalipas ang mahigit 100 taon, hindi pa rin niya nakikita ang maliit na walang kamatayang Tangtang na ito. Nang marinig ang kanyang tanong, tumanggo si Yang Yiyo at mabilis na sumagot. Sa anumang kaso, tuwang-tuwa siya nang makita si Tangtang, hindi banggitin na tinulungan siya nito. Nang marinig ni Yang Yiyo na sinasabi niya na naalala niya siya, ang munting walang kamatayang si Tangtang ay ngumiti, parang bata, napakasaya, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang maliit na bibig at nagsabi, inaasahan kita ng 180 taon, naghihintay na pumunta ka sa Botian Palace para bigyan ako ng barbecue, ngunit hindi ka lang dumating. Busy ako. Napahiya si Yang Yiyo at naisip niya, talagang mahilig ka sa pagkain. Naaalala mong kumain kapag bamuka ang iyong bibig sa ganoong okasyon. Ang munting walang kamatayang si Tangtang ay nagulat sa lahat ng siya ay lumitaw. Nakita ni Yang Yiyo na wala sa mga matandang halimaw na naruroon ang hindi natatakot sa kanya. Tila kilala ng lahat ang munting diwata na ito. Lalo na si Lu Yichen, na pinahiya ng munting engkanto na si Tangtang. Namumula ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nagalit at hindi naglakas loob na umutot. Ang puso ni Lu Yichen ay malapit ng magsuka ng dugo. Nabalitaan na ang munting diwata na ito ng palasyo ng Botian ay mula sa itaas na mundo. Pagkatapos ng reincarnation, siya ay natagpuan at dinala sa Botian Palace. Nabalitaan na siya ang reincarnation ng isang matandang ninuno ng Botian Palace. Ang kanyang katayuan at seniority sa buong Botian Palace ay transcendent. Ang kanyang paglilinang ay mas malalim, at ang kanyang mga pamamaraan at mahiwagang kapangyarihan ay lumitaw sa isang walang katapusang agos. Walang nang ahas na ay provoke siya. Sa pribado, mayroon siyang palayaw na, maliit na ninuno, ang maliit na ninuno na walang batas. Ang dahilan kung bakit natakot si Lu Yichen ay dahil ang munting ninuno na ito ay bumisita sa kanilang bundok Shenbing.
Ang Shenbingshan Guarding Array ay walang silbi sa kanya. Wala pang nanalo sa laban. Muntik na niyang give ng bundok Shenbing. Gayunpaman, ang Shenbingshan ay kailangang ngumiti at hayaan siyang gumala sa paligid ng Shenbingshan. Hindi niya kayang talunin siya at hindi siya nang ahas na lumaban. Kapag inatake siya nito, magagalit ito sa matandang halimaw ng buong palasyo ng Bat Iyan. Hindi lamang iyon, ang iba pang ilang transcendent na puwersa ay hindi sinakta ng maliit na diwata ng palasyo ng Bat Iyan, para lamang makahanap ng masasarap na pagkain, tulad ng mga espiritual na prutas at espiritual na alak. Basta masarap, hindi niya ito bibitawan at mahahanap. Kaya't si Lu Yichen ay hindi nang ahas na magsalita, at hindi niya inaasahan na ang munting ninuno na ito ng palasyo ng Bat Iyan ay kilala si Yang Yiu, at tila maganda ang kanilang relasyon. Kuya ang tawag niya sa kanya at napakabait. Alam ni Lu Yichen na ang maliit na engkanto na ito ay walang pakialam kahit nakaharap ang dakilang elder ng Bat Iyan Palace. Hinugot niya ang kanyang balbas kung gusto niya, at hindi man lang pinansin ang dakilang elder ng Bat Iyan Palace. Sa kabilang panig, nakita ni Guan Yunfeng, ang kontemporaryong prinsesa ng palasyo ng Bat Iyan, ang maliit na batang babae na lumitaw mula sa hangin, at ang kanyang mga ngipin ay sumasakit. Alam din niyang mailap ang munting ninuno na ito, at walang makakapigil sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. No need to ask, she must have followed secretly. Anuman ang mangyari, kailangang humakbang si Guan Yunfeng para kumustahin, dahil ang munting ninuno ay ang kayamanan ng palasyo ng Bat Iyan. Binabati ni Guan Yunfeng ang ninuno, bakit ka nandito? Magalang na yumuko si Guan Yunfeng kay Tangtang na may ngiti. Pupunta ako kung kailan ko gusto, Xiao Fengzi, masyado kang maingay. Kinagat ni Tangtang ang espiritual na prutas sa kanyang kamay at sinabi sa isang makalumang paraan. Halos matawa si Yang Yiu sa narinig. Nakikita niya na ang munting foodie na ito ay may pambihirang katayuan at lakas sa Bat Iyan Palace. Ang kasalukuyang Palace Master ng Bat Iyan Palace ay talagang tinawag niyang Xiao Fengzi. Si Lu Yichen ay hindi nang ahas na magsalita, at ang iba pang mga matandang halimaw ay mayroon ding komplikadong hitsura ng takot. Oo, hindi ako nangangahas na pakialam sa mga gawain ng ninuno, ngunit. Lumabas ka na naman, natatakot akong mabalisa muli ang Supreme Elder. Ans, bakit hindi ka bumalik at dadalan kita ng masarap mamaya? Parang bata na sabi ni Guan Yunfeng. Sa katunayan, pagkatapos ng immortal na reinkarnasyon, kung mabaigo siyang linangin sa isang immortal, hindi niya maalala ang alaala ng kanyang nakaraang buhay, at madaling istereotipo ang kanyang pagkatao. Bata pa si Tangtang. Huwag mo akong lokohin, mag-i-barbecue ako sa kuya ko. Frank ang sabi ni Tangtang. Labis na nanlumo si Guan Yunfeng. Inikat niya ang kanyang ulo at kinusot ang kanyang mga mata para tingnan si Yang Yiu. Akala niya ay hindi alam ni Yang Yiu kung paano niya nakilala ang kanyang ninuno, ngunit ang kanyang layunin ay dapat na hindi malinis. Dahil ang reinkarnasyon ng mga immortal ay nagdadala ng mana sa buong katawan nila, naisip ni Guan Yunfeng na gusto ni Yang Yiu na makakuha ng mga benepisyo mula sa kanyang ninuno. Kaya tumingin siya kay Yang Yiu ng hindi magiliw na tingin. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Tangtang na ikinagulat ni Yang Yiu. Kabanata 1045, tinutukoy ng isang pangungusap ang kapalaran. Narinig kong biglang tumingin si Xiao Di Xian Tangtang kay Yang Yian at sinabing, Kuya, bakit nasa iyo ang aura ng bandila kong Lian Tianzin? Nanlamig ang mukha ni Yang Yian. Natatakot siyang magtanong ang mga taga-Bo Tian Palace kung pinatay mo si Guan Tianao. Hanggat ikaw ay isang alagad ng sekta, ang iyong natal tablet ay may iwan sa sekta. Kapag nasa panganib ka ng buhay o kamatayan, sisabog ang iyong natal tablet. Patay na si Guan Tianao, at tiyak na malalaman ito ng mga taga-Bo Tian Palace. Ngunit ang susi ay hindi namatay si Guan Tianao sa kanyang mga kamay, ngunit namatay sa mga kamay ng natitirang kaluluwa ni Tao Tai. Siya ay pino at namatay ng natitirang kaluluwa ni Tao Tai. Siyempre, kahit na walang natitirang kaluluwa ni Tao Tai, pinatay ni Yang Yian si Guan Tianao. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda ang sitwasyon. Si Guan Tianao ay hindi namatay sa kanyang mga kamay, ngunit ang bandila ni Lian Tianzin ni Guan Tianao ay nasa kanya. Ang tanong ni Xiao Di Xian ay naglalaman ng mensahe na ang watawat ng Lian Tianzin ay bagay sa kanya, na maaaring ibinigay kay Guan Tianao o ibinigay sa Bo Tian Palace para magamit ng publiko. Kahit alin, ang Refining Heaven Array flag ay natagpuan sa kanya ni Xiao Di Xian, at ito ang pangunahing punto. Sa ganitong paraan, hindi ba naniniwala ang mga taga-Bo Tian Palace na namatay si Guan Tianao sa kanyang mga kamay? Pinatay niya si Guan Tianao para nakawin ang kayamanan. Mukhang mahirap ipaliwanag ang problemang ito. Kung wala si Xiao Di Xian Tangtang, ayos lang. Anyway, walang pakialam si Yang Yian sa sinumang naroroon. Gayunpaman, si Xiao Di Xian ay exception. Hindi makita ni Yang Yian si Xiao Di Xian. Kung si Xiao Di Xian ay tumalikod sa kanya, wala siyang kumpiyansa na talunin siya.
Tinitingnan ng mukha ni Xiao Di Xian Tangtang na nagtatanong ng walang anumang espesyal na pag-iisip, si Yang Yian ay natahimik ng ilang sandali. Hindi niya makita kung sinadya o hindi sinasadya ni Xiao Di Xian ang tanong na ito. Siya ay iniisip din kung sasabihin ba ang totoo. Gayunpaman, bago niya ibuka ang kanyang bibig, si Guan Yunfeng, ang pinuno ng palasyo ng Butian, ay biglang naging malungkot na sinabi, Yang Yian, pinatay mo ba ang aking anak na si Guan Tianao? Pinatay mo ba ang anak ko para agawin ang refining heaven array flag, ang kayamanan ng Butian Palace? Nanlumo si Yang Yian. Sa pagtingin kay Xiao Di Xian at pagkatapos kay Guan Yunfeng, alam niyang hindi niya maiiwasan ang tanong na ito. Sa kasong ito, maaari rin niyang sabihin ang totoo. Kung hindi nila kayang lumaban, kaya nilang lumaban. Ang tanging kinatatakutan niya ay si Xiao Di Xian Tangtang. Kung talagang nagiging pagalit siya, nasa kanya pa rin ang kanyang amo na umalalay sa kanya. Kung hindi niya kayang talunin si Xiao Di Xian, makakatakas pa siya. Masasabi ko lang na ang Lian Tianzin flag ay si Guan Tianao at ang tatlong halimaw sa dagat na gustong pumatay sa akin. Sa huli, natalo si Guan Tianao. Kinuha ko ang watawat ng Lian Tianzin, ngunit walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Guan Tianao. Siya ay dinalisay hanggang kamatayan ng nalalabing kaluluwa ni Tao Tai. Sinabi ni Yang Yiu ang totoo sa ilang salita. It was none of his business kung maniwala siya o hindi. Sinabi ni Xiao Di Xian Tangtang, oh, at tumango, kaya ganyan. Ayos lang. Dahil kinuha mo ito, ibig sabihin ay nakatadhana na ang Lian Tian array flag na kasama mo, kaya ibibigay ko ito sa iyo. Grandmaster, hindi, ang Lian Tian array flag ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ng aking Butian Palace. Paano mo ito maibibigay sa batang ito? Tsaka halata naman na nagsisinungaling siya. Malamang pinatay niya ang anak ko para agawin ang Lian Tian array flag. Anong kalokohan ang natitirang kaluluwa ni Tao Tai? Ang Tao Tai Secret Realm ay umiral ng hindi mabilang na taon, ngunit hindi ko pa narinig ang pagkakaroon ng anumang kaluluwang nalalabi sa Tao Tai. Hindi siya nang ahas na aminin na pinatay niya ang aking anak, at gusto niyang sisihin ang hindi umiiral na kaluluwa ng Tao Tai. Sino ang makapagpapatunay? Nag-aalalang sabi ni Guan Yunfeng. Kung wala ang munting Grandmaster sa tabi niya, agad niyang sinalakay si Yang Yiu. Totoo na walang nakakita sa natitirang kaluluwa ni Tao Tai maliban sa akin, ngunit mayroong isang pool ng dugo sa lihim na kaharian, na nagsilang ng siyam na hayop ng Tao Tai na siyang pagkakatawang tao ng kamalayan ng laman at dugo ni Tao Tai. Nakita ito ng lahat ng pumapasok sa lihim na kaharian. Dahil may mga hayop na Tao Tai, bakit walang natitirang mga kaluluwa ng Tao Tai? Tanong pabalik ni Yang Yiu. Maraming tao ang tumango pagkatapos marinig ito, na nagsasabing tama si Yang Yiu. Ang kambal na kapatid ni Shuang Chanman ay tumayo upang tumstigo para kay Yang Yiu. Ang buhay ng kanilang mga kapatid ay iniligtas ni Yang Yiu. Sa oras na ito, tumayo sila at malakas na sinabi, tama si kapatid na Yang, ito ay talagang isang hayop na Tao Tai, siyam sa kabuuan. Kung saan may mga hayop na pagkakatawang tao ng laman at dugo ni Tao Tai, may mga natitirang kaluluwa ni Tao Tai. Mapapatunayan ko rin. Sabi ni Ye Wuxian. At ako. Malakas na sinabi ni Hao Dudo, si Guan Tianao ang walang kahihiyan at gustong gamitin ang Lian Tian array flag para patayin ang aking panganay na kapatid, at pinino niya ang tatlong halimaw sa dagat hanggang sa mamatay. Sa huli, natalo siya ng panganay kong kapatid at tumakas. Ang Lian Tian array flag ay dinampot ng aking panganay na kapatid. Papatunayan din natin ito. Sabi ni Long Jiaonan at ng maliit na pagong. Papatunayan ko rin. Nagsalita din si Qing Yuanyao. Guan Yunfeng. Namutla ang mukha ni. Ang kanyang anak ay hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Dapat ding bawiin ang Lian Tian array flag ng Butian Palace. Naniniwala siya na ang kanyang anak na si Guan Yunfeng ay pinatay ni Yang Yiu. Paano kung maraming tao ang tumstigo? Nagkaroon ng sama ng loob ang kanyang anak at si Yang Yiu. Ito ay tila isang katotohanan. Dapat ay si Yang Yiu ang pumatay sa kanyang anak na si Guan Tianao. Malamig na ngumuso si Guan Yunfeng at sinabing, naglakas loob kang maging kaakit-akit at matamis na kausap sa harap ko. Hindi mawawala ang kayamanan ng Butian Palace. Ang pagpatay sa mga tao ay nangangahulugan ng pagbabayad ng buhay. Tatanggapin kita ngayon. Isang tao, halika at ibaba mo siya para sa akin. Kaagad, ilang matatandang lalaki mula sa Butian Palace ang nakahanda ng lumipat. Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at hinigup ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Nakita niya na determinado si Guan Yunfeng na maging walang hiya, kaya bakit hindi lumaban ng ganito? Gayunpaman, sa oras na ito, nagalit si Xiao Di Xian Tangtang at sinabing, how dare you? Umalis ka na rito. Agad na huminto ang grupo ng matatanda mula sa palasyo ng Butian.
Sa kanilang mga puso, ang ninuno ay ang reinkarnasyon ng immortal, ang reinkarnasyon ng tunay na ninuno ng palasyo ng Batian, na kinumpirma mismo ng Supreme Elder, at isang pag-iral na may walang hangganang kapangyarihan ng mahika. Siya ang pinakamataas na pag-iral ng buong palasyo ng Batian. Kung ikukumpara, ang Palace Master na si Guan Yunfeng ay mas mababa. Bukod dito, mula noong pinangasiwaan ni Guan Yunfeng ang palasyo ng Batian, nagkaroon siya ng labis na makasariling pagnanasa, na naging dahilan upang hindi nasiyahan ang ilang matatanda. Sa oras na ito, nagsalita ang walang kamatayang ninuno, sino ang nang-ahas na gumalaw? Ancestor, ikaw. Ang mukha ni Guan Yunfeng ay malungkot. Si Xiao Disian Tangtang ay tumingin kay Guan Yunfeng nang may pagkasuklam at sinabi, lahat ng problema ni Guan Yunfeng ay nagmula sa iyong pagpapakasaya sa iyong walang kwentang anak na si Guan Tianao. Ang May Lian Tian Array Flag ay isang magic weapon para sa Batian Palace para sugpuin ang swerte nito. Matagal nang sinabi na hindi ito magagamit ng pribado. Bakit mo binigay sa anak mo? Ako. Hindi nakaimik si Guan Yunfeng. Gayun din, kahit na ako ay muling nagkatawang tao at hindi ko maalala ang aking mga alaala ng aking nakaraang buhay, sinabi sa akin ng Supreme Elder ang tungkol sa aking nakaraang buhay. Isa ako sa mga nagtatag ng palasyo ng Batian. Minsan kong itinakda ang mga alituntunin ng sekta, na hindi pinapayagan ang posisyon ng Palace Master na mamana sa estilo ng pamilya. Bakit mo binigyan ng iyong anak ng posisyon ng Young Palace Master? Akala mo ba madali akong lokohin dahil bata pa ako? Noong umakyat tayo sa bundok, ginamit namin ang ating reincarnation memories para isulat ang 10 magagandang kasanayan para sa Batian Palace. Isa sa mga magic skill ay ang Zuanyin Heavenly Demon Palm, na hayagang ipinagbabawal na ma-sealed sa Skills Pavilion. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano mo ito pinagpraktisan? Hindi lang ikaw ang nagpractice nito, ngunit bakit ang iyong anak na si Guan Tianao ay nagpractice din ng di-magic na kasanayang ito? Bilang Palace Master ng Batian Palace at pinuno ng matuwid na landas, bakit mo sinanay ang Zuanyin Heavenly Demon Palm? Ano ang iyong intensyon bilang mag-ama? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na bumuo ng kapangyarihan ng pamilya sa palasyo ng Batian, ha? Ang maliit na engkanto na si Tangtang, na mukhang 8 o 9 na taong gulang, ay nalantad sa sandaling ito, sunod-sunod na nagtatanong, na may napakalakas na momentum, na naging dahilan upang si Guan Yunfeng ay pawisan ng malamig sa kanyang noo. Samantala, nagulat ang ilang matatanda ng palasyo ng Batian. Hindi nila inaasahan na ang Palace Master ay maglalakas loob na hindi igalang ang mga utos ng ninuno. Si Xiao Dixian Tangtang ay isang buhay na utos ng ninuno. Sinalungat siya ni Guan Yunfeng, na isang kawalang galang sa mga utos ng ninuno. Bukod dito, ginamit nila ang kapangyarihan ng Palace Master para lihim na isagawa ang ipinagbabawal na magic skill na Xuanyin Chanmo Palm. Sinabi ng batang ninuno na walang sinuman ang makakapag-practice ng Xuanyin Chanmo Palm nang walang pahintulot niya. Malinaw, si Guan Yunfeng ay umasa sa kanyang katayuan bilang Palace Master upang siya mismo ang magsanay nito at itinuro din ito sa kanyang anak na si Guan Tianao. Ito ay simpleng pagtataksil. Ang Palace Master ng Batian Palace ay hindi ang pinakamakapangyarihan. Naroon din ang mga Supreme Elder sa itaas niya. Ang batang ninuno, si Xiao Dixian, ay sinamba ng Supreme Elders bilang isang batang ninuno. Ngayon, hayagang sinalungat ni Guan Yunfeng ang ninuno. Ngayon siya ay sumabog. Alam ng ilang matatanda ng palasyo ng Batian na ang batang nuno ay kakilakilabot kapag siya ay nagalit. Hindi sila naglakas loob na magsalita at tahimik na tumabi. Natigilan din si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na susuportahan siya ni Xiao Disian Tangtang. Naantig siya at mas masaya na tila natapos na si Guan Yunfeng. Naramdaman niya ang malakas na pressure mula kay Xiao Disian nang tumabi siya sa kanya, na nagpang-inig sa takot ng mga tao. Malamig na muling sinabi ni Xiao Disian Tangtang, mga elder ng Butian Palace, makinig sa aking utos. Si Guan Yunfeng ay tinanggal sa posisyon ng Palace Master mula ngayon. Bumalik ka at sabihin sa Supreme Elder na sinabi ko na si Guan Yunfeng ay hindi angkop sa posisyon ng Palace Master dahil sa kanyang masamang ugali. Susunod tayo sa pangalan ng ninuno. Sabay-sabay na sagot ng ilang matatanda. Ang mukha ni Guan Yunfeng ay naging puti sa isang iglap mula sa berde, at nanginginig siya. Guan Yunfeng, mayroon ka bang anumang pagtutol? Tanong muli ni Xiao Disian Tangtang. Ang kapalaran ni Guan Yunfeng ay napagdesisyonan ng mga salita ni Xiao Disian Tangtang. Ano kayang pagtutol niya? Alam niya ang katakutan ng munting ninuno na ito at hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang opinyon. Si Guan Yunfeng ay walang lakas ng loob na magkaroon ng anumang pagtutol. Susundin ko ang pangalan ng ninuno. Sagot ni Guan Yunfeng sa mahinang boses na parabang pinanghihinaan siya ng loob. Kung ganoon, dapat kang bumalik sa Batian Palace at pumunta sa Zinmo Palace para pagnilayan ang iyong mga pagkakamali. Direktang nagbigay ng utos si Xiao Dixian.
Kabanata 1046 ang freak na hindi mo mapagalit. Oo. Malungkot na sagot ni Guan Yuntian. Tapos tumalikod siya at naglakad palayo. Alam ni Yang Yiyo na hindi dahil si Xiao Dixian ay may mataas na katayuan at seniority sa Batian Palace, ngunit dahil sa kanyang hindi maarap na lakas, kaya hindi nang ahas si Guan Yunfeng na magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng mga magsasaka ay nakabatay sa lakas. Gayunpaman, nangyari ang sumunod na eksena na hindi inaasahan ng sinuman. Siyempre, hindi kasama ng lahat dito si Yang Yiyo. Dahil ito ay may kaugnayan kay Guan Yunfeng, hindi na-relax ni Yang Yiyo ang kanyang pagbabantay. Nang dumaan si Guan Yunfeng kay Yang Yiyo, nakita ni Yang Yiyo ang kislap ng hinanakit sa mga mata ni Guan Yunfeng. Dahil dito, naging alerto si Yang Yiyo, kaya nakabantay siya. Para naman kay Guan Yunfeng, naisip niya na pinatay ni Yang Yiyo ang kanyang anak na si Guan Tianao, at ito ay dahil pinalabas ni Yang Yiyo ang maliit na ninuno sa kanya at ipinadala siya sa impyerno. Ang marangal na pinuno ng palasyo ng Batian ay kinansela ng ninuno sa isang salita. Ito ang utos ng mga ninuno. Hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman, alam ang katakutan ng ninunong ito. Ngunit si Yang Yiyo ay nararapat na mamatay. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magagalit ang nuno ngayon. Naisip ni Guan Yunfeng sa kanyang puso, ngunit hindi siya nag-isip ng sapat. Nilabag niya ang mga utos ng mga ninuno at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang itatag ang kanyang anak bilang batang master ng palasyo. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para lihim na isagawa ang ipinagbabawal na Xuanyin Heavenly Demon Palm, at iba pa. Hindi niya akalain na ang mga bagay na ito ay malalaman ng ninuno. Hindi niya akalain na ang ugat nito ay umabot sa tunay na ilalim ng Butian Palace, kaya siya ay tinanggal sa posisyon ng Palasyo Master. Siguro ngayon sumabay lang si Xiao Dixian Tangtang. Ang puso ni Guan Yunfeng ay napuno ng galit. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman sa batang ninuno, ngunit sa kanyang mga mata, si Yang Yiyo ay isang batang cultivator lamang sa maagang yugto ng Distraction Realm. Siya, si Guan Yunfeng, ay nasa huling yugto ng Distraction Realm, at siya ay isang cultivator na nasa huling yugto ng Distraction Realm sa mahabang panahon. Posible pa rin ang pagpatay kay Yang Yiyo. Pinatay niya ang isang tagalabas. Hindi ako naniniwala na talagang nalilito ang ninunong ito at papatayin siya, Guan Yunfeng. Kung tutuusin, pinaghirapan niya ang palasyo ng Batian. Ang pagtanggal sa posisyon ng Palace Master ay isa ng pinakamalaking parusa. Kung muling pinatay ng Patriarch si Guan Yunfeng para sa isang tagalabas, hindi papayag ang mga matatanda ng Batian Palace. Si Guan Yunfeng, na naglabas ng lahat ng kanyang galit kay Yang Yiyo, ay biglang inatake si Yang Yiyo nang dumaan siya sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Sinuntok niya ng buong lakas ang ulo ni Yang Yiyo. How dare you? Galit na galit si Xiao Dixian, ngunit huli na para pigilan siya. Yanze. Sigaw ni Ye Wuxian, ang kanyang mukha ay mapatla. Kuya. Mahal kong kapatid. Sigaw ni na Hao Dudo at Bai Qi. Walang inaasahan na si Guan Yunfeng ay napakawalan Jia, binubuli ang mahihina o bigla ang umaatake. Bagamat hindi nagsasalita si Ziya Chan sa malayo, bigla niyang hinawakan ang isang sulok gamit ang isang kamay, at kumirot ang kanyang puso. Bagamat hindi maipaliwanag ang ganoong bagay sa pagitan nila ni Yang Yiyo, nagkaroon siya ng gap sa kanyang puso, ngunit nang maisip niya ito, sinusubukan din siya ni Yang Yiyo na iligtas, kaya hindi niya ito sinisisi. Bukod dito, siya ang nominal na kahalili ng kanyang ama na si Sikong Yuan. Matapos siyang makilala sa lihim na kaharian, labis na hinangaan ni Ziya Chan ang nakababatang kapatid na ito. Nang makita si Guan Yunfeng na palihim na umatake kay Yang Yiyo sa sandaling ito, ang mukha ni Ziya Chan ay namutla na parang papel, at lihim niyang pinagsisihan sa kanyang puso na kung magagawa niya itong muli, siya ang magiging daos niyang partner. Ngunit, maiiwasan ba niya ang palihim na pag-atake ni Guan Yunfeng? Ang tanong na ito ay tanong din sa isipan ng lahat. Maraming tao ang nakakita na pinatay ni Yang Yiyo ang napakalakas na hayop na gawa sa laman at dugo ng tautay sa lihim na kaharian. Sa katunayan, si Yang Yiyo ang una sa mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, kaharap niya si Guan Yunfeng, ang master ng Butian Palace, na isang kumpletong matandang halimaw sa cultivation at isang malakas na tao sa huling yugto ng Divine Realm. Kinakatawan niya ang pinakamakapangyarihang henerasyon sa Mountain and Sea Realm, hindi pa banggitin na si Guan Yunfeng ay palihim na umaatake kay Yang Yiyo. Akala ng halos lahat ay nakabitin si Yang Yiyo. Gayunpaman, sa susunod na sandali ang lahat ay natigilan muli. Nang sumuntok si Guan Yunfeng, sumuntok din si Yang Yiyo nang hindi alam kung kailan. Sa sandaling ito, napagtanto ng lahat na matagal nang nagbabantay si Yang Yiyo laban kay Guan Yunfeng. Nakahinga ng maluwag ang mga taong nagmamalasakit kay Yang Yiyan, ngunit mas kinakabahan din sila, dahil walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta kung humarap si Yang Yiyan. Guan Yunfeng ng direkta. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay hindi optimistiko tungkol dito.
Dahil sa pagkakaiba sa kanilang cultivation realms, si Yang Yiyan ay nasa unang yugto ng spiritual realm, habang si Guan Yunfeng ay nasa late stage. Nagkaroon ng pagkakaiba ang dalawang maliliit na kaharian. Kung mas huli ang paglilinang, mas malaki ang pagkakaiba sa isang maliit na kaharian, at walang paghahambing. Wala pa ring optimistiko tungkol kay Yang Yiyan. Sa isang iglap, nagsalpukan silang dalawa gamit ang kanilang mga kamao. Boom! Bitek! Isang mapurol na tunog at tunog ng mga sirang buto ang bumangon. Sa gitna ng dalawa, lumipad ang alikabok sa paligid at bumangon ang isang napakalaking alon, na agad na nilunod sa kanila. Kasabay nito ang isang mahinang ungol. Naririnig ng lahat na may nasugatan. Maraming tao ang naniniwala na si Yang Yiyan ay nagdusa ng malaking pagkawala. Gayunpaman, may isa pang banggaan kaagad pagkatapos, na sinundan ng hiyawan. Ikaw. May mali. Maraming tao ang nag-isip na ang sigaw na ito ay tila mula kay Guan Yunfeng sa halip na Yang Yiyan. Sunod-sunod na hula. Nang mawala ang alikabok, dalawang figure ang lumitaw sa bukid, na parehong nakatayo. Pero nang tumingin ang lahat sa kanila, napabuntong hininga sila. Hawak ni Yang Yiyu ang isang dagwang yuanying sa kanyang kamay, at bigla itong pumutok. Bumagsak ang katawan ni Guan Yunfeng. Halos lumuwa ang mata ng lahat. Sa hindi inaasahan, ang huling resulta ay napatay ni Yang Yiyu si Guan Yunfeng. Walang nakakaalam kung paano siya nakipaglaban sa alikabok ngayon. Anyway, inilabas ni Yang Yiyu ang yuanying ni Guan Yunfeng at dinurog ito. Natakot si Guan Yunfeng hanggang sa mamatay. Nagkaroon ng nakamamatay. Katahimikan sa field. Pagkaraan ng ilang sandali, umungal si Hao Dudo, si kuya ay makapangyarihan. Pagbasag ng katahimikan. Napaiyak si Ye Wuxian sa tuwa, ngunit ngumiti. Si Zia Chan sa di kalayuan ay niluwagan ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahabang hininga. Nag-cheer din ang maliit na pagong. Ngunit mas maraming tao ang labis na nagulat at malinaw na napagtanto na ang isang tao na kayang makipagbalikat sa makalumang malakas na tao sa kaharian ng mga espiritu ay bumangon. Ang kakayahang patayin si Guan Yunfeng ay nagpapakita na si Yang Yiyu ay may ganap na lakas, at may lakas na lampas sa huling yugto ng spiritual severing realm. Sa pag-iisip nito, naaalala ng maraming tao si Yang Yiyu. Maging si Lu Yichen, na gustong manggulo noon para kay Yang Yiyu, ay lihim na nagpawis, at natutuwa na hindi siya lumaban kay Yang Yiyu. Kung hindi, ang kanyang kapalaran ay magiging katulad ni Guan Yunfeng, o mas masahol pa. Hindi mapatay ni Guan Yunfeng si Yang Yiyu sa isang palihim na pag-atake, ngunit nadurog siya ng nascent soul ni Yang Yiyu. Ang ganyang freak ay hindi dapat pakialaman. Kahit na ang angka ng demonyo ay nagbigay din ng parehong pagsusuri bilang Lu Yichen, na sinasabi na ang pambihira ay hindi dapat guluhin. Para naman kay Yang Yiyu mismo, lalo niyang hinahangaan ang matanda. Sa paggunita sa nakaraang sandali, napansin niyang kinasusuklaman siya ni Guan Yunfeng, kaya lihim siyang nag-ipon ng lakas upang pasiglahin ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang kanang buto. Pagsusuntok niya sa kanyang isipan, iniisip niya ang imahe ng Diyos ng digmaan na bumasag sa bundok na ipinadala sa kanyang isipan ng kanyang amo. Siya ay sumuntok sa pag-aakalang siya ang Diyos ng digmaan na kayang basagin ang isang bundok sa isang suntok, at direkta niyang nilabanan ang pag-atake ni Guan Yunfeng. Isang suntok ang nakabasag sa mga buto ni Guan Yunfeng, at pagkatapos ay sinamantala niya ang momentum at sinamantala ang momentum para durugan ang mga bundok at ilog. Ang estado ng labanan ay umabot sa sukdulan nito, gamit ang tunay na enerhiya ng buong katawan upang pilitin ang isa pang dalawang suntok, na direktang naging sanhi ng pagdura ni Guan Yunfeng ng dugo at malubhang nasugatan siya. Sinamantala niya ang pagkakataong makuha ang nascent soul ni Guan Yunfeng na tumakas at durog dito. Ang pinakamahalagang punto ay naramdaman ni Yang Yiyan na kumilos si Wu Mokyo. Sa tingin ko ay dahil nakita niya si Guan Yunfeng na palihim na umaatake sa kanya kaya nasa sabik si Wu Mokyo na atakihin. Alam niyang hindi malakas ang pag-atake ni Wu Mokyo, ngunit sa sitwasyong ito, si Wu Mokyo, na nagtatago ng lihim, ay may kaunting alam tungkol kay Guan Yunfeng, na maaaring magpatalo kay Guan Yunfeng, kaya sinuntok niya ng malakas at napatay si Guan Yunfeng sa isang iglap. Ngunit napatunayan din ito na ginagamit na niya ngayon ang momentum na itinuro ng matanda, na sapat na upang sugpuin ang mga huling yugto na magsasaka ng spiritual realm. Sa pagtingin sa nabigla na mga mata ng sangkatauhan at ng halimaw na lahi sa field, hindi mapigilan ni Yang Yiyu na maging kampante. Ngunit sa oras na ito, ang guro at alagad na si Yun Changxi ang nagsabi ng isang bagay na pumatay sa kanya. Ano ang ipinagmamalaki mo, brat, sa pagpatay sa isang late-stage cultivator ng spiritual realm na hindi man lang nilinang ang 5 elementong clone? Napakaraming cultivator ng ganitong antas sa mundo ng paglilinang, at hindi ito isang malaking bagay. Huwag maging mayabang at kampante. Kailangan mong mapatay ang isang late-stage cultivator ng spiritual realm na may pinagsamang 5 elemento sa oras na ito, na maaaring ituring na isang kasanayan.
At saka, kung hindi lang sa munting ghost girl na palihim na nakialam sa taong ito, kaya mo ba siyang patayin ng ganoon kadali? Laging inaatake ni Yun Changxi si Yang Yiu anumang oras, gayunpaman, hindi niya ito pinuri ng ilang beses. Gusto ng matanda na sabihin mo sa akin, syempre alam ko. Bulong ni Yang sa kanyang puso. Sa oras na ito, sinabi ni Xiao Di Xian Tangtang, Kuya, napakagaling mo. Biglang nagulat si Yang Yian at tumingin kay Xiao Di Xian Tangtang, na tila may ngiti sa kanyang mukha. Parang may iba sa mga mata niya. Siya. Nakalimutan na kahit na si Guan Yunfeng ay inalis sa posisyon ng Palace Master ni Xiao Di Xian Tangtang, hindi siya pinatalsik sa Batian Palace. Matapos niyang patayin si Guan Yunfeng, iniisip niya kung magdudulot ba ng gulo si Xiao Di Xian para sa kanya. Kabanata 1047 Paano kung trituhin kita ng karne ng dragon? Tumingin si Yang Yian sa medyo nakangiting mukha ni Xiao Di Xian Tangtang, hindi komportable. Alam niya na ang hitsura ni Xiao Di Xian ay madaling lituhin ng mga tao. Ang hindi maarak na immortal na ito ay malayo sa maliit na batang babae sa ibabaw. Ang mga tao ay madalas na nalilito sa kanilang sariling mga mata. Upang malinaw na makita ang kakanyahan ng mga bagay, kailangan talaga nilang mag-isip. Halimbawa, sina Xiao Di Xian, Yang Yian o karamihan ng mga tao ay hindi malay na mag-iisip na si Xiao Di Xian Tangtang ay isang 8 o 9 na taong gulang na bata, dahil anuman ang kanyang hitsura o ang kanyang pananalita at pag-uugali, talagang nagpahayag siya ng kawalang kasalanan. Kaya noong pinatay ni Yang Yian si Guan Yunfeng, hindi niya masyadong inisip si Xiao Di Xian. Ngunit sa sandaling ito, nang sabihin ni Xiao Di Xian ang, Kuya, napakalakas mo, at parang inosente, talagang nanginginig ang puso ni Yang Yian nang tumingin ito sa kanyang mga mata. Masyadong malinaw ang mga mata ni Xiao Di Xian Tangtang, at ang ganitong kaliwanagan ay hindi maaaring magkaroon ng tao, kaya biglang nagising si Yang Yian. Pagkatapos ay naisip niya na si Xiao Di Xian ay ang reincarnated na ninuno ng Butian Palace at ang elder ng Guan Yunfeng. Bagamat mukhang 8 o 9 na taong gulang siya at inosenteng nagsasalita, mahigit 100 taon na ang nakalipas mula nang makilala siya ni Xiao Di Xian. Siya ay nagsasanay para sa nakakaalam kung ilang taon, at walang nakakaalam. Isang reincarnated immortal, kahit mukha siyang bata, bata kaya siya. Alam ni Yang Yiu na hindi siya bata. Ngayong naisip niya ito, tila gustong makipag-ayos ni Xiao Di Xian Tangtang sa kanya. Kahit na ano, si Guan Yunfeng ay disipulo pa rin ng Butian Palace. Siya, si Yang Yiu, ang pumatay kay Guan Yunfeng sa harap ni Xiao Di Xian Tangtang, nakatumbas ng pagsampal sa kanya sa mukha. Pinatay niya ang mga alagad ni Xiao Di Xian. Alam ni Yang Yiu na maraming sekta ang nagbibigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito ng pagkawala ng mukha. Ang mas matanda sa sekta, mas pinahahalagahan nila ang mukha. Sa ilang pagkakataon, ang mukha ay mas mahalaga kaysa anupaman. Nang marinig ni Xiao Di Xian Tangtang ang mga inosenteng salita, nanlamig ang buong katawan ni Yang Yiu. Mapait sa puso, sure enough. It's coming. Nakaramdam siya ng pressure na nagmumula kay Xiao Di Xian Tangtang, na nakapalibot sa kanya. Ang kanyang mukha ay nanlamig, ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti at sinabing, hindi. Hindi ganoon kalakas, mas malakas si Tangtang kung ikukumpara. Si Yang Yiu ay nagsasalita ng walang kaparirikan, ayaw niyang tumalikod kay Xiao Di Xian maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Una sa lahat, hindi siya sigurado, kaya kailangan niya ang master upang kumilos. Sa sandaling kumilos ang master, natakot siyang masaktan si Xiao Di Xian. Sa kanyang puso, talagang may magandang impresyon siya kay Xiao Di Xian Tangtang, at tinulungan lang siya ni Xiao Di Xian na lutisin ang pag-atake ni Lu Yichen. Sa totoo lang, wala siyang galit kay Xiao Di Xian, kundi isang barbecue. Sa sandaling ito, hindi sigurado si Yang Yiu kung talagang tatalikuran siya ni Xiao Di Xian. Bagamat naglabas ng pressure ang master ni Xiao Di Xian, hindi naramdaman ni Yang Yiu na naglabas siya ng anumang layuning pumatay, kaya kinaladkad pa rin niya ito palabas. Hindi niya nais na tumalikod sa kanya maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ngunit kung talagang gusto ni Xiao Di Xian na iligtas ang mukha, hindi siya uupo at hihintayin si Guan Yunfeng na atakihin siya, at hahayaan ang matanda na tumulong. Mukhang malaki ang isa at ang isa naman ay tumatawa, nagtitigan ng malaki ang mga mata, nakangiting nagpapaliwanag. Labis na tense ang kapaligiran sa field. Ang ilan ay nag-aalala, at ang ilan ay natutuwa. Gayunpaman, walang nagsasalita sa oras na ito. Para sa misteryosong Xiao Di Xian ng Butian Gang, kilala ni Chang Zhang ang lahat ng mga lumang halimaw ng sangkatauhan at lahi ng demonyo. Alam ng lahat na hindi madaling guluhin si Xiao Di Xian. Nagkaroon ng alingawngaw sa bilog ng malalakas na tao tungkol kay Xiao Di Xian ng Butian Gang. Nabalitaan na marahil itong Xiao Di Xian lamang sa buong Shanghai Realm ang makakalaban sa interface messenger na si Hua Qingliang. Bagamat isa lamang itong chismis at hindi pa nakumpirma,
makikita rin sa isang panig na si Xiao Di Xian Tangtang ay talagang isang taong may malalim na paglilinang. Masaya si Lu Yichen sa kanyang puso. Hinihiling niya na si Yang Yiyo ay bugbugin hanggang mamatay ni Xiao Di Xian, at siya ay natutuwa sa kanyang puso. Marami rin ang nanunood na may salubing nanunood ng kasiyahan. Kahit na ang mga nagmamalasakit kay Yang Yiyo ay hindi nang ahas na magsalita. Sa isang banda, natatakot sila na si Xiao Di Xian ay makapangyarihan at natatakot sa galit. Sa kabilang banda, ang Xiao Di Xian na ito ay isang mataas na henerasyon, at walang sinuman sa eksena ang makapagsasabi ng anuman, at ayaw nilang masaktan itong Xiao Di Xian. Ngunit sa sandaling ito, umalangaw sa buong venue ang isang napaka-discordant na boses. Ang Panginoon ng Butian Palace, ang unang banal na lugar ng sangkatauhan, ay pinatay. Ito ay isang malaking pagkawala ng mukha. Haha, nakakatuwa naman. Lumingon ang lahat at nakita na ang taong nagsalita ay ang Jiaolong King ng angkan ng halimaw sa dagat. Siyempre, ang Jiaolong King na ito ay talagang nagpahayag ng sarili, ngunit siya rin ang pinuno ng mga halimaw sa dagat. Sa oras na ito, tanging mga halimaw sa dagat ang nang-ahas na magsalita ng ganito. Anyway, malayo ang dagat at lupa at walang intersection. Kung tungkol sa layunin ng mga salita ng Jiaolong King, natural na magsulsel. Ang kanyang anak, ang Jiaolong Prince, ay namatay sa kamay ni Yang Yiyo at Guan Tianao, isang alagad ng Butian Palace. Ang pinaka gustong makita ang laban ng Xiao Dixian ng Butian Palace at Yang Yiyo sa buong venue ay ang Jiaolong King, syempre, nandoon din ang dalawang sea monsters ng Great White Shark at Octopus. Doon. Walang tao sa field. Sa oras na ito, ang mga salita ng Jiaolong King ay malinaw na naglalagablab, at maging isang sakuna para kay Yang Yiyo. Ang mga salita ng Jiaolong King ay napakasakit sa puso. Kapag naisip na ng Xiao Dixian, posibleng mapatay si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Yang Yian ang Dragon King na may hangarin na pumatay sa kanyang puso. Alam niya na ang mga salita ng Dragon King ay walang alinlangan na katumbas ng pagpatay sa kanya. Ang mga salitang iyon ay matatawag na mga mortal na kaaway. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Xiao Dixian at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, "Kuya, pinatay mo ang aking disipulo ng Butian Palace, hindi ako mag-abala sa iyo. Anyway, ayaw ko kay Guan Yunfeng, pero bilang kabayaran, kailangan mo akong ihawan ng barbecue ngayon, para makakain ako ng sapat ng sabay-sabay, pero gusto kong kumain ng pinakamasarap na barbecue, ano sa palagay mo?" Habang nagsasalita si Xiao Dixian Tangtang, ang presyon sa kanyang katawan ay talagang nawala na parang tubig. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Sa wakas, hindi na niya kailangang lumaban. Hindi siya natatakot kay Xiao Dixian Tangtang, ngunit mayroon siyang magandang impresyon kay Xiao Dixian at ayaw niyang makipaghiwalay sa kanya maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Nang marinig si Xiao Dixian Tangtang na nagsasalita, nakaramdam siya ng kakaiba, ngunit nagpapasalamat din siya kay Xiao Dixian dahil sinabi nitong kinasusuklaman din niya si Guan Yunfeng at tinukoy si Guan Yunfeng, na nag-alis ng masamang damdamin ng mga disipulo ng Butian Palace na naruroon kay Yang Yian. Tungkol naman sa kahilingan ni Xiao Dixian na kumain ng barbecue, medyo naaliw siya. Siya ay talagang isang maliit na pagkain. Nang makita ang Dragon King sa kanyang peripheral vision, ngumiti si Yang Yian kay Xiao Dixian at sinabing, "Okay, walang problema. Paano kung prituhin kita ng karne ng dragon ngayon?" Lumalim ang ngiti ni Xiao Dixian Tangtang, at parang manok na tumutusok sa kanin, "Okay, okay, kain tayo ng dragon meat. Kailangan mo ba ng tulong ko?" May laway sa gilid ng bibig niya habang nagsasalita. "Hindi, malaking uod lang. Maghintay ka at patayin ito. I-barbecue kita kapag naubos at masikip na." Nakangiting sabi ni Yang Yian. "Hahaha kuya, lalo akong humahanga sa iyo. Simula ngayon paprotektahan na kita at susundin mo ako. Magkapit kamay kaming kumain sa buong bundok at dagat." Haha, umalangaw sa buong venue ang malutong at malakas na tawa ni Xiao Dixian Tangtang. Ngumisi si Yang Yiyo at sinabing, "Magandang ideya ito. Kung may pagkakataon, magiging foodie combination tayo, haha. Kombinasyon ng foodie. Ang ganda ng pangalan na ito, gusto ko." Lumiwanag ang mga mata ni Xiao Dixian Tangtang. Hahaha, tumawa ng malakas si Yang Yiyo. Siya at si Xiao Dixian ay may tacit na pagkakaunawaan sa sandaling ito. Naiintindihan niya na hindi nasisiyahan si Xiao Dixian sa sinabi ni Zhao Longwang kanina lang. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang mga salita ni Zhao Longwang ngayon ay sinadya na gamitin si Xiao Dixian bilang isang magnanakaw. Si Yang Yiyo ay may walang limitasyong intensyon na pumatay kay Zhao Longwang sa kanyang puso. Kung si Xiao Dixian ay hindi sapat ngayon, maririnig niya ang mga salita ni Zhao Longwang at makikipag-away sa kanya. Ang mga salita ni Zhao Longwang na ito ay walang alinlangan na katumbas ng pagpatay sa kanya. Paano naging malambot na persimmon si Yang Yiyo? "Bastard, pinatay ako ng anak mo, at hindi ko pa na-settle ang score sa iyo. Ngayon ikaw, isang matandang uod,
ay hinahamon na naman ako. Papatayin ko siya at i-barbecue para kay Xiao Dixian ngayon. Bibigyan din ito ng kaunting mukha sina Xiao Dixian at Bu Tiangong, at ipaalam sa kanila ang tungkol sa pagpatay kay Guan Yunfeng. Hindi nakikita, naabot ni Yang Yiyu at Xiao Dixian Tangtang ang isang tacit na pagkakaunawaan. Pinatay niya ang Jiaolong King para itatag ang kanyang autoridad, kung hindi, ang mga transcendent na puwersang ito ay mag-udyok sa kanya at sa mga disipulo ng Yunmen sa hinaharap. Ngayong nagising na ang Master, maaaring umalis si Yang Yiyu sa Shanghai Realm balang araw. Bago umalis, pinatay niya ang isang Jiaolong upang maitatag ang kanyang autoridad, na isang garantiya para sa mga disipulo ng Yunmen na makalakad sa Shanghai Realm sa hinaharap. Ang Jiaolong King ay tulad ng pagtama ng baril niya ngayon. Ang mga halakhak at salita ng malalaki at maliliit, na tila nakakatakot, ay narinig ng lahat ng naroroon, at ang malamig na pawis ay bumuhos sa kanilang mga noo. Lahat sila ay nagbigay ng 6 na salita sa kanilang mga puso, isang pares ng malaki at maliit na mga baliw. Kabanata 1048, Pagpatay sa Dragon ngayon. Malinaw na naririnig ng lahat ang pinag-uusapan at pagtatawanan ni Yang Yiyu at Xiao Dixian Tangtang. Gusto ni Xiao Dixian na bigyan siya ni Yang Yiyu ng barbecue. Kahit na karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang barbecue, maaari nilang hulaan ito sa isang salita kumain. At ang kinakain ay karne ng dragon. Ito ang sinabi ni Yang Yiyu kay Xiao Dixian. Tinanong din ni Xiao Dixian kung kailangan niya ng tulong. Karne ng dragon. Sa 2 tribo ng mga tao at mga demonyo na naruroon, ang nag-iisang dragon ay ang dragon na hari ng lahi ng halimaw sa dagat. Sa sandaling ito, naisip ng lahat na si Yang Yiyu ay masyadong baliw. Gusto niyang patayin ang dragon. At si Xiao Dixian ng Butian Palace ay mas baliw, gusto niyang kainin ang dragon. Ang isa ay nang ahas na pumatay, at ang isa naman ay nang ahas kumain. Sa sandaling ito, si Yang Yiyu at Xiao Dixian ay ganap na baliw sa isipan ng lahat. Hindi mga baliw ang maglakas loob na pumatay ng mga dragon, maglakas loob na kumain ng mga dragon. Dapat mong malaman na ang hari ng dragon ng angkan ng halimaw sa dagat ay ang Panginoon sa teritoryo ng dagat, at maihahambing sa huling yugto ng kaharian ng paghihiwalay. Ito ay kapareho ng antas ng mga elder, sect masters at palasyo masters ng transcendent forces na naruroon. Napakadali bang patayin at masarap? Siyempre, alam ng mga nakakakilala sa Little Drop Immortal ng Butian Palace na ang Little Drop Immortal ay naglakas loob na gawin ito. Ngunit naglakas loob ba si Yang Yiyan na patayin ito? Kahit maglakas loob siyang patayin ang Jiaolong King, dapat kaya niyang patayin ito, di ba? Sa katunayan, pinatay lang ni Yang Yiyan si Guan Yunfeng ng Butian Palace. Mukhang napakalakas niya, at maaaring may lakas siya para patayin ang Jiaolong King. Gayunpaman, mayroong isang bagay na alam ng maraming tao, ang lahi ng halimaw ay palaging lubos na nagkakaisa, lalo na ang lahi ng halimaw sa dagat, na hindi nakatira sa lupa kundi sa mga bundok at dagat. Kung ikukumpara sa mga nilalang sa lupa, ang mga halimaw sa dagat ay medyo mahina. Ito ay tiyak na para sa kadahilanang ito na ang lahi ng halimaw sa dagat ay lubos na nagkakaisa kapag nakikitungo sa sangkatauhan at mga halimaw sa lupa. Sa madaling salita, kung gusto ni Yang Yiyan na patayin ang Jiaolong King, haharapin niya ang 4 na si Monster Overlord. Sa tingin ko ang dakilang puting piting angkan, ang Octopus Clan, at ang Dragon Turtle Clan ay hindi tatayo. Sa lalong madaling panahon, kumilos si Yang Yiyan, haharapin niya ang 4 na Overlord level na si Monster, na ang bawat isa ay maihahambing sa huling yugto ng Divine Realm. Matalo kaya niya ang mga ito? Natuwa ang sangkatauhan nang makitang nangyari ito, at walang nang ahas na makisali. Kahit na may presensya ng Little Drop Fairy ng Butian Palace, hindi sila nang ahas na makialam. Not to mention the Great Wilderness Demon Clan, they had the same attitude as the Great Wilderness Bird Clan, as long as hindi nila ginalaw ang interes ng Great Wilderness, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ngunit ang taong sangkot, ang Dragon King, ay nakadama ng malaking kahihiyan. Naging ulam siya habang nagkukwentuhan at nagtatawanan si Yang Yiyu at ang Little Drop Fairy. Paanong ang Dragon King, na nag-aangking unang Panginoon pagkatapos ng pagkalipol ng tunay na dragon sa teritoryo ng dagat, ay magtataglay ng gayong kahihiyan? Wow, nagagalit ito sa akin. Ang batang iyon, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Ang Dragon King ay sumugod kay Yang Yiyu habang nagsasalita. Natakot siya sa Little Drop Fairy ng Butian Palace, ngunit hindi kay Yang Yiyu. Bagamat pinatay ni Yang Yiyu si Guan Yunfeng, ang prinsesa ng Butian Palace sa huling yugto ng Spiritual Division, inakala ng Dragon King na si Guan Yunfeng ay mas mababa sa kanya. At ang kanyang itim na dragon ay ang lahi ng Panginoon sa dagat. Ang mga Demon Cultivator mismo ay mas malakas kaysa sa sangkatauhan sa ilang aspeto, kaya ang Dragon King ay labis na nagalit at gustong kainin ng buhay si Yang Yiyan, ang hamak na tao na nagpahiya sa kanya. Yang
Ang kamay ni Yian ay kumislap ng malamig na liwanag, at ang Dragon Slayer Sword ay nasa kanyang kamay. Bumulong siya sa kanyang puso, ngayon, papatayin ko ang dragon. Om! Tumunog ang Dragon Slayer Sword, tumugon kay Yang Yian. May espiritu sa espada, na nadarama ang puso ng Panginoon. Pinangalanan ni Yang Yian ang Dragon Slayer Sword na Dragon Slayer, ngunit hindi pa talaga siya nakapatay ng dragon. Bagamat dragon ang kalaban, dragon din ito. Ginalit ng dragon na ito siya ngayon. Kung hindi niya ito papatayin, ang tibak ay hindi tutunog, at ang kanyang puso ay hindi magiging mapayapa. Sa pagharap sa pag-atake ng Dragon King, si Xiaodix Ian Tangtang ay tahimik na umatras na may ngiti. Napaawang ang bibig ni Yang Yian, pakiramdam na ang tunay na layunin ng munting engkanto na ito ay umasa na mapatay niya ang Dragon King. Oh! Gusto niyang makita ang sarili niyang lakas. Sa anumang kaso, alam ni Yang Yian na ang dragon na ito ay dapat patayin ngayon. Ang higanteng espada ay mabilis at malinaw, ang tunay na chi ay humihimok, at ang puso ng momentum ay pinagsama. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang makapangyarihang dragon bilang isang uod sa kanyang puso at mga mata, at naisip niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos ng digmaan na nakatayong matangkad at tuwid, itinaas ang kanyang espada upang patayin ang insekto. Windblade Sword, putulin. Emph. Ang Dragon King ay hindi gumamit ng kahit anong magic weapon. Bilang isang dragon, ang kanyang mga kuko ay ang pinakamahusay na sandata ng mahika. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginawa itong Dragon Claw para sunggaban si Yang Yiu. Ang unang galaw ni Yang Yiu ng Whirlwind Sword skill, ang Windblade, ay lumabas na may siyam na espada sa isang hininga, na hamampot sa kuko ng Dragon King. Nang makita ng maraming matandang halimaw sa bukid ang espada ni Yang Yiu, tumalon ang kanilang mga talukap. Hindi ito nakikita ng mga ordinaryong cultivator, ngunit nakikita nila na si Yang Yiu ay naglaslas ng siyam na espada sa isang hininga, ngunit mula sa ibabaw ito ay isang Windblade Sword energy. Lahat sila ay nakaranas ng mga matandang halimaw, kaya natural nilang makita na ang kapangyarihan na nasa espada ni Yang Yiu ay ang makapangyarihang mahiwagang sword skill mismo. Ang siyam na espada sa isang hininga ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang tibak ng malaking tagumpay. Bukod dito, ang pagbuo ng sword energy ni Yang Yiu ay nagbigay sa lahat ng momentum na maaaring hatiin ang mga bundok at putulin ang mga ilog, na talagang nagpatibok sa puso ng maraming tao. Ngayon alam na nila na nagawang patayin ni Yang Yiu si Guan Yunfeng hindi sa pamamagitan ng panloloko kundi sa totoong lakas. Walang nakarinig sa pag-ungol ni Xiaodix Ian sa kanyang sarili pagkatapos panuurin si Yang Yiu na gumuhit ng kanyang espada, ito nga ang momentum ng kasanayan sa pakikipaglaban, at nabuo na ang momentum na puso. Hindi ako nagkakamali. Ngayon makakain na ako nitong pagkain ng Jiaolong Meat Kiki. Boom! Ang dobleng paghaharap ay dumating sa isang iglap, at isang hiyawan ang narinig sa Dagandong. Napatingin ang lahat sa pagputok ng dugo, ngunit napag-alaman na pinutol ni Yang Yiu ang isa sa mga kamay ni Jiaolong King gamit ang isang espada, at agad itong bumagsak sa lupa at naging isang itim na kuko ng dragon. Sigaw ni Jiaolong King. Pinutol ng isang espada ang isa sa mga kuko ni Jiaolong King, dahilan upang mapasigaw si Jiaolong King sa sakit. Lalong ikinagulat ng lahat. Sa sandaling ito, ang iba pang tatlong halimaw sa dagat na orihinal na nanunood, ang dakilang puting peteng, ang pugita, at ang dragon turtle ay nagulat lahat. Ayon sa nakaraang pagsasanay, kung mabaigo si Jiaolong King, ang iba pang tatlong tribo ay tutulong, ngunit sa sandaling ito, ang mga pinuno ng tatlong tribo ay mahiyain, at walang sinuman ang kumilos ng padalos-dalos. Dahil nakita nilang lahat ang pambihirang momentum at siyam na espada sa isang hininga mula sa espada ni Yang Yian, at pinutol ang isang kuko ng Dragon King sa isang galaw, na nangangahulugan na ang Dragon King ay hindi katapat ni Yang Yian, at walang sinuman sa kanila ang nakatitiyak na makakalaban nila ang mga galaw ng espada ni Yang Yian. Ano pa? Hindi kikilos ang Dragon Turtle King. Sinabi lang ng kanyang anak na si Long Jiaonan na si Yang Yian ay isang tao na maaari lamang maging mabuti at hindi masama. Sa kabilang banda, si Yang Yian ang tagapagligtas ng maliit na pagong. Kung ito ay isang ordinaryong sitwasyon, ang Dragon Turtle King ay maaaring tumulong sa Dragon King sa pangkalahatang sitwasyon, ngunit ngayon ay may isang maliit na engkanto mula sa Butian Palace, at pagkatapos ng lahat, ang Dragon King ang nag-udyok kay Yang Yian, na isang personal na sama ng loob, hindi isang sama ng loob sa pagitan ng sangkatauhan at ng halimaw sa dagat, kaya siya, ang Dragon Turtle King, ay hindi na kailangang makipagsapalaran. Sa kaibuturan, ang Dragon Turtle King ay lubos na umaasa na mapatay ni Yang Yiu ang Dragon King. Sa apat na Panginoon ng teritoryo ng dagat, ang lahi ng Dragon King ay makapangyarihan at madalas na sinasalakay ang lugar ng dagat ng kanyang Dragon Turtle Clan. Kung ang Dragon King ay pinatay ni Yang Yiu, siya, ang Dragon Turtle King, ang magiging unang pinuno ng teritoryo ng dagat. Ang Dragon Turtle King
ay isang inapo ng isang tunay na dragon at noon pa man ay gustong pag-isahin ang teritoryo ng dagat. Kung ang Dragon King ay papatayin, ang kanyang Dragon Turtle Clan ay magkakaroon ng pag-asa na mapag-isa ang dagat. Kung ang dakilang puting Keteng at ang Octopus Clan ay dapat umakyat upang tulungan ang Dragon King, wala siyang pakialam. Nais niyang makaakyat sila at makipaglaban kay Yang Yiyo. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ang dakilang puting Keteng at ang Octopus Clan, hindi sila kumikibo, na ikinadismaya ng Dragon Turtle King. Gaano kaganda kung umakyat ka? Mas mabuti kung silang lahat ay papatayin ni Yang Yiyo, at ang aking Dragon Turtle Clan ay pag-isahin ang hegemonya ng dagat. Ang Dragon Turtle King ay may magandang pag-iisip sa kanyang puso, ngunit ang dakilang puting Keteng at ang Pugita ay hindi rin tanga, at hindi lang sila kumikibo. Ang pinaka-nalulumbay at natakot ay ang Jiaolong King. Pagkatapos ng laban, napagtanto niyang minamaliit niya si Yang Yiyo. Ang batang ito ay may 9 na layer ng sword energy sa kanyang espada. Ang biglaang pagsabog ng espada ay hindi lamang malakas, ngunit napakatago rin. Naputol ang isa niyang kuko. Ang pinakamahalaga ay hindi siya tinulungan ng kanyang 3 tribo. Ang Jiaolong King ay nagulat at nagalit. Nagbago siya sa kanyang tunay na katawan habang umaatungal at nakikipaglaban kay Yang Yiyo. Alam niya na si Yang Yiyo ay mamamatay o siya, ang Jiaolong King, ay mamamatay. Hindi mabilang ang 3 tribo ng halimaw sa dagat. Sa isang sigaw ng dragon, ang Jiaolong King ay naging isang itim na dragon na may kapal ng balde at may haba na halos 100 metro. Bigla itong bumangon mula sa langit at nag-hover sa ere. Pagkatapos ay lumipad ito pababa mula sa taas na daan-daang metro at sumugod patungo kay Yang Yiyo. Ang Jiaolong King ay umungal ng matagal at umalingaw-ngaw sa kalangitan, at ang kanyang momentum ay parang bahaghari. Gayunpaman, nawawala ang isa sa kanyang 4 na Dragon Claws, na medyo nasira ang kanyang momentum. Sa mahabang dagandong, ang Dragon King ay nakalunok ng isang subo ng itim na hininga ng dragon, at nagkaroon ng tunog ng hangin na pumuputok sa hangin. Alam ng lahat na galit ang Dragon King. Ang Dragon Breath ay ang likas na enerhiya ng dragon, na pambihira. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at pinanood ang Dragon King na lumipad pababa at lumunok ng itim na hininga ng dragon na parang bulalakaw na nahuhulog. Hindi siya nagpanik. Hinawakan niya ng mahigpit ang Dragon Slaying Sword gamit ang 2 kamay. Ang buong Dragon Slaying Sword ay kumikinang ng maliwanag, at pagkatapos ay lumitaw ang 4 na itim na lotus mula sa manipis na hangin. Formation ng Black Lotus Sword, go! 4 na itim na lotus ang lumipad bilang tugon. Inapakan ni Yang Yiyo ang kanyang mga paa at biglang pumailanglang sa langit. Kasunod ng itim na lotus, dumiretso siya sa Dragon King. Sa sandaling ito, naisip ni Yang Yiyo ang puso ng momentum sa kanyang isip, at ang larawan ng isang espada na tumutusok sa kalangitan ay lumitaw sa kanyang isip. Kabanata 1049, dinaig ng tunay na dragon ang Flood Dragon. Ang Flood Dragon King ay nagbuga ng hininga ng dragon mula sa langit, na nagmamadaling bumaba mula sa langit. Ang hininga ng dragon ay nagpagulong-gulo sa buong kalangitan ng espiritual na enerhiya. Ang espada ni Yang Yiyo ay puno ng momentum. 4 na itim na lotus ang bumuo sa 4-symbol sword formation, lumilipad sa kalangitan, na hindi dapat maliitin. Up and down, isang malakas na laban. Tumayo si Long Jiaonan sa tabi ng Dragon Turtle King nang hindi maipaliwanag at maluwag na nagtanong, Ama, ano sa palagay mo? Ang Flood Dragon King ay nagmana ng mga mahiwagang kapangyarihan ng bloodline. Hindi simple ang kanyang Dragon Breath. Ang sword energy ni Yang Yiyo ay mukhang malakas, ngunit hindi nangangahulugang ang pag-ataking ito ay maaaring makuha. Ang Flood Dragon King ay matatawag na unang tao sa dagat. Ito ay hindi gaanong simple sa ibabaw. Tingnan natin. Tinanong ni Monkey Dudu mula sa angkan ng demonyo ang matandang unggoy, Elder, sino sa tingin mo ang mas malakas, ang kuya ko o ang Flood Dragon King? Kung ikukumpara sa iyong nakatatandang kapatid, ang Flood Dragon King ay isang mas matandang henerasyon ng mga magsasaka, ngunit ang mga kasanayan sa espada ng iyong nakatatandang kapatid ay napakalakas, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroong 2 maliit na larangan ng pagkakaiba. Mahirap talagang sabihin kung sino ang mas malakas. Sagot ng matandang unggoy. Lahat ng puwersa ay nakatutok sa langit, binibigyang pansin ang paghaharap ni Yang Yiyo at ng Dragon King. Walang nakakaalam kung sino ang mas malakas. Bagamat pinutol ni Yang Yiyo ang isa sa mga kuko ng Dragon King sa isang galaw, tiyak na tataas ng husto ang kapangyarihang panlaban ng Dragon King pagkatapos niyang mag-transform sa kanyang tunay na anyo. Mahirap sabihin kung makakalaban muli si Yang Yiyo. Totoo naman yun. Napatay noon ni Yang Yiyo si Guan Yunfeng at pinutol ang isa sa mga kuko ng Dragon King gamit ang isang espada. Talagang napakalakas niya. Gayunpaman, maraming mga lumang halimaw na naruroon ay mayroon pa ring preconceived na konsepto sa kanilang mga mata.
Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, ang Dragon King ay isang hegemon. Sila. Isipin na ang banggaan ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay 50-50. Hindi nagtagal ay nagsalpukan ng malalakas na atake ng magkabilang panig. Boom! Parang kulog ang buong kalangitan. Ang mahabang dagandong ng Dragon King ay parang kulog. Sa itaas ng kalangitan, o sa mas tumpak, 100 metro sa ibabaw ng lupa, ang mga pag-atake ng magkabilang panig ay nagbanggaan at biglang sumabog sa isang malaki at matinding pagbabago-bago ng enerhiya. Ang mga gumugulong na ulap ng mga itim na bato ay sumabog at natakpan ang kalangitan saglit. Sa isang iglap, nakita ng lahat ang malaking katawan ng Dragon King na umuungal at gumugulong sa madilim na ulap. Ang malakas na aura ng dragon ay naramdaman ng mga matandang halimaw sa ibaba. Nagulat ang lahat. Palihim na inakala ng maraming tao na minamaliit pa rin nila ang Dragon King. Pagkatapos ng pag-atake, ang figure ni Yang Yiyu ay biglang nahulog mula sa gumulong itim na ulap at nahulog pababa. Kuya, sigaw ni Hao Dudu at lilipad na sana, ngunit nahawakan siya ng matandang unggoy. Huwag kang mag-alala, tingnan natin. Ito ay simula pa lamang. Hindi naman magiging mahina ang kapatid mo. At saka, sa isang labanan sa pagitan ng mga malalakas na lalaki sa antas na ito, wala kang maitutulong ng marami. Sa halip, ikaw ang magdudulot ng gulo. Nakatitig sa langit ang matandang unggoy na may malalim na mata. Hilingan ang mga matatanda na tulungan ang aking kapatid. Namula ang mga mata ni Hao Dao Dao. Oo, Elder, ang aking kapatid ay isang mabuting tao at iniligtas niya ako at ang kanyang kamahalan. Mangyaring tumulong. Sabi din ni Bai Chi sa gilid. Huwag kang mag-alala, dahil may ginawang pabor si Fellow the Whist Yang sa ating Demon Clan, hindi ako tatayo kung talagang nasa panganib ang buhay niya. At hindi pa ngayon ang oras. Sa totoo lang, baka hindi ako makatulong kung aakyat ako, at baka magkagulo pa ako. Ang matandang unggoy ay nagpahiwatig na ang kanyang lakas ay nasa antas na ito at ang kanyang mga aksyon ay maaaring hindi gumana. Nag-alala sina Hao Dao Dao at Bai Chi nang marinig nila ang matandang unggoy na nagsabi nito, ngunit hindi sila gaanong nagsalita. Sa katunayan, naunawaan din nila na tama ang matandang unggoy. Ang antas ng labanan na ito ay talagang mahirap sabihin. Sa sandaling kumilos ang matandang unggoy, hindi may iwasang mapuko nito ang iba pang 3 halimaw sa dagat na kumilos. Kapag kumilos na ang iba pang 3 halimaw sa dagat, maaaring magdulot ito ng digmaan sa pagitan ng lahi ng tao at demonyo. Sa kabilang banda, nabalisa si Ye Waxen nang makita niyang humahabol si Yang Yiyu mula sa mga ulap, at sinabi sa matandang katabi niya, Ancestor, pakitulungang iligtas ang aking kaibigan. Girl, hindi ako nararapat na kumilos sa ganitong oras. Mayroong mga masters mula sa parehong lahi ng tao at demonyo dito. Kung gumalaw tayo ng buhok, maaapektuhan ang buong katawan. Sabi ng ninuno ng Cheney Chamber of Commerce. Oo. Nadurog ang puso ni Waxen. Wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon sa oras na ito. Alam niya na ang ninuno ay nagmamahal sa kanya, ngunit ito ay malinaw na hindi niya nais na kumilos sa ilalim ng ganoong mga sitwasyon, kaya siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, matanda. Ancestor. Kung hindi mo iligtas si Yang Yiyu, Ako ay magiging balo. Ano? Natigilan si Ye Chencho. Ako. Babae na ako ni Yang Yiyu. Sabi ni Ye Waxen na namumula ang mukha. Si Ye Chencho Bansian ay hindi nakaimik, at pagkatapos ay bumantong hininga, anong kasalanan? Hinihintay kung hindi mamatay ang batang ito pansamantala, at pagkatapos ay lalaban hanggang kamatayan ang matanda. Girl, hindi pa tapos ang usaping ito. Si Ye Chencho ay mukhang nababalisa. Ngunit gamaan ang loob ni Ye Waxen. Alam niya na hanggat pumayag ang ninuno na tumulong, hanggat tinutulungan nila si Yang Yiyu, magkakaroon silang dalawa ng pagkakataon na talunin ang Dragon King ng magkasama. At least mailigtas nila ang kanilang buhay. Katulad nito, hindi tatahimik si Xia Chan nang makita niyang bumagsak si Yang Yiyu. Ayaw niyang pagsisihan ito. Kahit anong klaseng relasyon ang mayroon sila ni Yang Yiyu, ayaw niyang makitang magulo si Yang Yiyu dahil lang si Yang Yiyu ang pumalit sa kanyang ama na si Sikong Yuan. Ano? Higit pa, sila ni Yang Yiyu ay Daoist partners na. Lumingon siya sa kanyang amo at humingi ng tulong. Ang kanyang amo ay isa sa mga transcendent na puwersa, ang Ice and Snow God. Ang Palace Master of the Ice and Snow Palace ay isa ring malakas na tao ng lumang henerasyon sa spiritual realm. Kung kumilos ang Master, magiging maayos si Yang Yiyan. Gayunpaman, ang Palace Master of the Ice and Snow Palace ay nagbigay din ng mga katulad na salita kay Ye Chencho, naghihintay at nakakakita. Sa katunayan, sa mata ng matandang henerasyong ito, ang pagkawala ni Yang Yiyan ay walang kahulugan. Bagamat nahulog si Yang Yiyan mula sa itim na ulap sa isang kisap mata, at ang Dragon King ay kasing lakas ng bahaghari, naririnig ng mga matandang halimaw na naruroon ang mahabang dagandong ng Dragon King kanina, na isang sigaw ng sakit. Sa
Sa banggaan na ito, hindi sinamantala ng Dragon King, ngunit sa ibabaw, si Yang Yiyan ay nahulog at natalo. Ngunit sa mata ng mga matandang halimaw na ito, pareho silang natalo. Iba-iba ang iniisip ng mga matandang multo sa bukid, ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Lahat sila ay tumingin sa labanan sa pagitan ni Yang Yiyu at ng Dragon King. Ang tanging tao na sobrang kalmado ay ang munting diwata ng Butian Palace. Siya ay ngumunguya ng isang malaking peach sa kanyang kamay, at ang kanyang itim at may kantab na mga mata ay nakatitig sa kalangitan kung saan nahulog si Yang Yiyu mula sa madilim na ulap. Sinabi niya sa sarili, kung saktan mo ang kaaway ng 1,000, mawawalan ka ng 800. Si kuya ay mawawalan ng 1,000, at ang malaking uod ay mawawalan ng 800. Mukhang hindi madaling kainin ang barbecue na ito. Walang nakarinig sa pag-ungol ng munting diwata na si Tang Tang, kung hindi ay tiyak na iikot ang kanilang mga mata. Sa oras na ito, iniisip pa rin niya ang tungkol sa pagkain. Bilang isang tao sa oras na iyon, nabigla din si Yang Yiyu sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Breath ng Dragon King ay makakatunaw sa kanyang Black Lotus Sword Formation. Alam mo, ang Black Lotus Sword Formation na ginagamit niya ngayon ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa dati pagkatapos pagsamahin ang puso ng momentum. Pero sa laban na ito, duhado siya. Tinamaan siya ng hininga ng dragon at mga alon sa dibdib, na nabali ang ilang tadyang. Nawalan siya ng balanse at natamba. Ngunit ang dragon ay nasugatan din ng kanyang lakas ng espada at nawala ng ilang kaliskis. Walang nakuhang magandang resulta ang magkabilang panig sa laban na ito, ngunit siya ay duhado. Gayunpaman, ang pinsalang ito ay wala. Hindi pa talaga siya natatalo. Nagsisimula pa lang ang desperadong labanan. Matapos isama ang puso ng momentum, magagamit niya ang kanyang mahiwagang sword skill ng 10 beses, at kaya niyang patayin ang dragon ng paulit-ulit. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang ang hininga ng dragon ay ang hininga niya sa buhay. Mamamatay siya sa tuwing iluluwa niya ito. Hindi siya makapaniwalang maidre niya ito ng 10 beses. Kaya hindi natarante si Yang Yiyu. Pagkahulog ng mahigit 10 metro, pinatatag niya ang kanyang katawan, lumipad kaagad at lumutang sa ere kasama ang Dragon King. Nagkatinginan sila, at muling itinaas ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay para maghanda sa susunod na pag-atake. Ngunit sa oras na ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay tumunog sa kanyang isipan, na nagsasabing, "Gago, bakit ang alam mo lang ay gumamit ng malupit na puwersa? Kung papatayin mo ang dragon sa pagkakataong ito, madidisable ka na. Kung may umatake ulit sa iyo sa field, paano mo ito haharapin? Mayroon akong isang hanggal na alagad na katulad mo. Matanda, wala ka bang nararamdamang sakit sa bewang mo kapag nakikipag-away ka?" Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata, "Kung hindi ka aatake, hindi ako lalaban mag-isa, ano ang magagawa ko? Sabihin mo na lang na bobo ka at hindi ka pa rin kumbinsido. Dapat mong malaman na mayroong isang paraan ng pakikipaglaban sa mundong ito na ang isang bagay ay maaaring talunin ang isa pa. Bagamat malakas ang dragon, mayroon itong kaaway. Ang bloodline ng Monster Clan ay may mahigpit na hierarchy. Sabihin mo sa akin, bakit mo itinatago ang gintong dragon sa Chenkun Pot? Hayaang lumabas ang gintong dragon sa oras na ito, tumabi ka lang, sapat na ang kapangyarihan ng tunay na dragon para painumin ng kaldero ang dragon. Sa oras na iyon, ang dragon ang magiging laruan mo, at maaari mo itong talunin kahit anong gusto mo. Dapat mong malaman na ang dragon ay isang uri din ng dragon. Sa lahat ng dragon bloodline monsters, ang tunay na dragon ang master. Kahit anong bloodline ng dragon kapag nakakita ang mga demon cultivator ng totoong dragon, dapat silang sumuko ng masunurin. Ang pressure ng innate bloodline ay hindi lang usapan. Ang pakikipaglaban ay nangangailangan ng isang tiyak na pamamaraan at paggamit ng iyong utak, hindi mo ba alam? Huwag isipin na ang gininto ang dragon sa iyong Chenkun Pot space ay hindi kasing lakas ng dragon, ngunit ito ang totoong dragon bloodline. Ang pressure mula sa bloodline ay ang kaaway ng dragon. Ayan, tanga na bata. Sa pakikinig sa sumpa ng master, hindi nagalit si Yang Yiyu sa pagkakataong ito. Sa simula, natigilan siya, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dulo. Alam niyang tama ang sinabi ng matanda. Pinipigilan ng tunay na dragon ang dragon, tiyak na napakaganda ng eksenang ito. Tumawa siya at sinabing, "Nandito si Sister Mi para sa iyo." Kabanata 1050, Pakikipaglaban para sa buhay. Ang 100-meter-long katawan ng Jiaolong King ay lumipad sa himpapawid, na may demonyong enerhiya na umaalingaw-ngaw sa paligid niya at nag-iipon ng lumiligid na espiritual na enerhiya. Tinitigan niya si Yang Yiyu gamit ang isang pares ng mata na kasing laki ng kampanilya. Bagamat kagagaling lang niya, hindi siya masaya, dahil nasugatan din siya ng sword energy ni Yang Yiyu. Kahit na hindi ito isang malaking bagay. Pinatunayan nito na may kakayahan si Yang Yiyu na basagin ang katawan ng Jiaolong na kanyang ipinagmamalaki,
at ginamit niya ang kanyang hininga ng dragon sa buhay upang magkaroon ng kaunting kalamangan. Gaano karaming dragon breath ang kaya niyang ilabas sa ganitong bilis? Ito ang higit na ikinababahala ng Jiaolong King. Ngayon ay tunay na niyang naranasan ang kapangyarihan ni Yang Yiyu. Ang kanyang mahiwagang kakayahan sa espada ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ito ay napakakaiba, ngunit ang Jiaolong King ay hindi alam kung anong uri ng mga kasanayan sa espada ang napakalakas na maaari nilang masira ang kanyang Jiaolong na katawan. Ilang espada pa ang magdudulot sa kanya ng kaguluhan. Hindi na iniisip ng Jiaolong King na ang kakayahan ni Yang Yiyu na patayin si Guan Yunfeng gamit ang isang espada ay isang kababalaghan. Lalong nag-alala ang Jiaolong King nang makita niyang pinatatag ni Yang Yiyan ang kanyang pagbagsak ng katawan at muling lumitaw ng 20 metro sa kanyang harapan, mukhang maayos. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nakaramdam siya ng takot at gusto niyang tumakas. Biglang tumawa si Yang Yiyan at tumawag ng parang, Sister May. Biglang, libo-libong gintong ilaw ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang mahabang dagandong na tila puno ng katwiran sa Jiaolong King at nagpapanaginipan siya tungkol dito. Isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw sa buong mundo. Ang kaluluwa ng Jiaolong King ay nagsimulang manginig nang hindi sinasadya nang marinig niya ang dagandong ng dragon. Ito. Ang mga mata ng Jiaolong King, kasing laki ng mga tansong kampana, ay biglang nanliit. Sa gininto ang liwanag sa harap ni Yang Yiyan, lumitaw ang isang gintong dragon na may dagandong. Isang tunay na dragon. Tunay na dragon. Isang gintong dragon na may 4 na kuko, at ang pinakamarangal na gintong dragon sa lahat ng mga dragon. Nakaharap sa gininto ang dragon na may katawan na 9 na metro lamang sa harap ni Yang Yiyan. Bagamat ito ay isang maliit na bagay kumpara sa 100 metro na katawan ng Jiaolong King, ang Jiaolong King ay hindi maiwasang manginig. Ito ang natural na presyon sa antas ng dugo, na naging dahilan upang ang Jiaolong King ay gustong yumuko at sumamba. Ang maliit na gintong dragon ay umungal at napaungol sa Jiaolong King. Dahil dito, lalo pang naging irritable ang Jiaolong King. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan nang makita ang hitsura ng Jiaolong King, at lihim na sinabi, matalino ang matandang lalaki. Talagang naapektuhan ng Jiaolong King. Bagamat hindi pa makapangyarihan ang gininto ang dragon ni Sister May, nag-evolve nga ito mula sa dragonfish hanggang sa totoong dragon. Ito ay isang napakarangal na pag-iral sa harap ng Jiaolong King. May blood pressure talaga, which is the natural level of the dragon blood. Sa isang kislap ng kanyang figure, marahan na tumayo si Yang Yiyan sa likod ng gintong dragon na binago ni May, itinutok ang kanyang espada sa Dragon King, ngumisi at sinabing, Sister May, sabay tayong lumaban ng magkatabi. Ang gintong dragon na binago ni May ay umiyak ng dragon, na itinuturing na tugon kay Yang Yiyan, at biglang lumangoy patungo sa Dragon King. Itinaas ni Yang Yiyan ang kanyang espada sa likod ng gintong dragon at sumigaw, Whirlwind Sword. Pagbuo ng Black Lotus Sword. Biglang naglunsad si Yang Yiyan ng 2 sword skill sa Dragon King mula sa malayo. Ang bawat kasanayan sa espada ay isinama sa puso ng momentum. Naisip niya ang isang Diyos ng digmaan na nakatayong matangkad at tuwid sa kanyang isipan, pinatay ang dragon gamit ang isang espada. Ang Whirlwind Sword ay ang pangatlong sword skill sa Whirlwind Sword Skills, at ang pinakamalakas din. Sa isang espada, ang 9 na sword chi whirlwind ng Dutching Sword Skill ay bumuo ng buhawi. Ang makapangyarihang sword chi ay parang hilingan ng karne. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyan na ang katawan ng Jiaolong King ay malakas, at ang Whirlwind Sword lamang ay maaaring hindi sapat para harapin ito, kaya gumamit siya ng isa pang Black Lotus Sword Formation sa isang hininga. Ang pamamaraan ng espada na ito ay sapat na upang mapainom ang Jiaolong King ng isang palayok. Nang makita ng mga partidong nanunood ng labanan sa ibaba ang isang gintong dragon na lumitaw mula sa manipis na hangin, ang kanilang mga puso ay nasa kaguluhan. Sa kanilang opinyon, hindi alam ni Yang Yiyan kung anong lihim na pamamaraan ang ginamit niya sa oras na ito, ngunit talagang nagpatawag siya ng totoong dragon. Dapat mong malaman na sa kasaysayan ng Mountain and Sea Realm, walang tunay na dragon sa modernong panahon. Hindi kaya pinagkadalubhasaan ni Yang Yiyan ang ilang lihim na paraan upang ipatawag ang isang tunay na dragon mula sa ibang mas matataas na mundo. Kahit anong lihim na paraan ang ginamit ni Yang Yiyan, isang tunay na dragon ang talagang lumitaw sa realidad ng lahat. Sa pagkakataong ito, maraming tao na may mga ideya tungkol kay Yang Yiyan ang ganap na sumuko sa ideya. Sino ang maaaring makitungo sa isang tao na maaaring magpatawag ng isang tunay na dragon? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga sekreto ang mayroon siya? Ang mga dating kasanayan sa espada ay makapangyarihan na, mas malakas kaysa sa mga kasanayan sa espada na pamilyar sa kanila, at ngayon ay nagpatawag siya ng isang tunay na dragon, na talagang laban sa langit. Sa kanila, ang mga demonyo, kung sila man ay mga halimaw sa dagat, mga ligaw na demonyo, o mga ibon, ang pinaka-nagulat.
Ang mga dragon ay mga demonyo, at bagamat hindi nila naramdaman ang pressure gaya ng Jiaolong, sila ay natakot din. Lalo na ang dakilang puting petang at ang octopus, nagdadalawang isip pa rin sila kung tutulungan ba nila ang Haring Jiaolong, ngunit nang ipatawag ni Yang Yiyo ang gintong dragon, ganap na binitawan ng dalawang Panginoon ang ideya. Lumabas na ang totoong dragon, bakit tayo tutulong? Masyadong masama si Yang Yiyo, kaya hindi tayo dapat makisali. Ang Dragon Turtle Clan ang pinakanagulat. Kahit na matagal nang alam ng Dragon Turtle King mula sa maliit na pagong na si Yang Yiyo ay maaaring magpatawag ng mga tunay na dragon, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, kaya hindi siya masyadong naantig. Ngayong nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata, ang kanyang panloob na pagkabigla ay hindi bababa sa sinuman. Ang Dragon Turtles ay dugo rin ng mga totoong dragon, kaya natural nilang maramdaman ang presyon ng dugo mula sa mga totoong dragon, at nanginginig ang kanilang mga katawan. Sa kabutihang palad, ang bunsong anak na lalaki at anak na si Long Jiaonan ay matalik na kaibigan ni Yang Yiyo. Hindi maiiwasan na hindi sila magtatapos ng maayos kung kalaban nila siya. Alam ng Dragon Turtle King na ang Flood Dragon King ay tapos na sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa siya at nagsimula na siyang magplano na pag-isahin ang dagat pagkatapos mamatay ang Flood Dragon King. Nang makita ni Xiao Dixian si Yang Yiyo na tinawag ang totoong dragon, nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya sa kanyang sarili, bagaman ito ay hindi kasing lakas ng Jiaolong King, natural na pinipigilan ng dugo ng totoong dragon ang Jiaolong. Ngayon ay makakain na ako ng Jiaolong meat. Sa itaas ng langit, mar-angle na hinampas ni Yang Yiyo ang Jiaolong King gamit ang dalawang galaw ng espada. Ang pagkakatawang tao ni Sister Mei ng tunay na dragon ay umungal at dumura ng gintong hininga ng dragon diretso sa Jiaolong King. Naramdaman ni Yang Yiyo na ang hininga ng dragon ni Sister Mei ay tila ilang beses na mas malakas noong siya ay nasa Tianlian Formation. Ang hiningang ito ng hininga ng dragon ay tila nalampasan ang kapangyarihan ng kanyang sariling Black Lotus Sword Formation. Dahil dito, natigilan si Yang Yiyo. Bumalik lang siya sa Chen Kun Pot Space saglit, ngunit ang lakas ni Sister Mei ay tumaas ng husto. Sa pag-iisip tungkol dito, naisip ni Yang Yiyo ang Chen Kun Pot na nilalamon ang kapangyarihan ng mga fragment ng Tianzan at ang natitirang kaluluwa ni Tao Tai. Hindi kaya na-upgrade ang Chen Kun Pot pagkatapos lunukan ang kapangyarihan, at lubos din itong nagpalakas ng lakas ni Sister Mei. Posibleng pag-isipan ito, dahil makakaligtas si Sister Mei at ang kanyang kaluluwa ay maaaring isama sa katawan ng Dragonfish, at maaari siyang maging isang tunay na dragon. Ang lahat ng ito ay hindi mapaghihiwalay sa Chen Kun Pot. Matapos lamunin ng Chen Kun Pot ang mga fragment ng Tianzan at ang natitirang kaluluwa ni Tao Tai sa Tao Tai Secret Realm sa pagkakataong ito, tiyak na maa-upgrade ito. Si Yang Yiyan ay walang oras na pumasok at tingnan kung ano ang naging evolve ng Chen Kun Pot. Ngunit ang Master ay nagising, na siyang pinakamahusay na patunay. Si Sister Mei, sa isang tiyak na lawak, kahit na siya ay nilikha ng Chen Kun Pot, malaki ang posibilidad na ang Chen Kun Pot ay nakinabang kay Sister Mei mula sa ebolusyon. Kung hindi, ang gininto ang hininga ng dragon ni Sister Mei ay magpapatunay na mas malakas kaysa sa hininga ng kanyang sariling Black Lotus Sword Formation. Sa pag-iisip nito, mas may kumpiyansa si Yang Yiyan. Sa oras na ito, nakita ng Dragon King ang gintong dragon na humihinga. Matapos lumabas si Yang Yiyan na may dalang dalawang espada, lalo siyang nanginig. Ang kanyang likas na pakiramdam sa kaibuturan ng kanyang dugo ay hindi niya kayang salakayin ang gintong dragon, ngunit kung hindi siya lalaban, siya ay mamamatay. Kaya't ibinuko ng dragon ang kanyang bibig at umungal, pilit na sinusunog ang tableta ng demonyo sa kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng kanyang lakas maaari niyang labanan ang takot sa totoong dragon mula sa kanyang dugo, at sa gayon ay lumaban. Hindi rin siya makapaghintay na mamatay. Sa pagharap sa pag-atake ng tunay na dragon, ang Jiaolong King ay lubos na natakot at hindi nang ahas na salakayin ang tunay na dragon. Gayunpaman, sa harap ng buhay at kamatayan, pinili ng Jiaolong King na sunugin ang Demon Pill upang mapabuti ang kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, kahit na, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig, at ang kanyang natural na antas ng dugo ay masyadong malakas. Awaw! Ang Jiaolong King ay nagbuga ng malamig na hininga ng dragon sa mahabang dagandong, at ang buong katawan ay natatakpan ng malamig na ambon at pinilit na pumunta sa Golden Dragon at Yang Yiyo. Isa itong life and death attack. Boom boom boom. Ang langit ay yumanig, ang espiritual na enerhiya ay sumabog, at ang madilim na ulap ay gamulong. Sabay na lumaban ang dalawang panig. Aw! Napasigaw ang dragon. Bumagsak ang dugo na parang patak ng ulan. Ang unang espada ni Yang Yiyo ay nalutas ng Jiaolong King, ngunit nabigo siyang maiwasan ang pangalawang espada ni Yang Yiyo, ang Black Lotus Sword Formation. Bilang karagdagan, ang malakas na hininga ng dragon ng Golden Dragon ay nagbasag ng malamig na air defense sa ibabaw ng katawan ng Jiaolong King, na agad na nagpaluha at napaungol ng Jiaolong King.
Ang Dragon King ay nasugatan sa suntok, at siya ay tumayo ng buong lakas at ibinaba ang kanyang buntot upang tamaan si Yang Yiyu at ang gintong dragon. Ngunit hindi tumayo roon si Yang Yiyu at hinayaang saktan siya ng Dragon King. Nang nasugatan ang Dragon King, lumipad siya mula sa likod ng gintong dragon na may hawak na espada. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.